Mr. Silent Channel. Paki-like naman, share at subscribe. Kabanata 1261 ang parehong mundo. 1261. Maaari o hindi, gayon paman, ako ang iyong lolo, nakangiting sabi ni Yewuya. Sinampal ni Yefan ang kanyang sarili sa noo, at napakabagal niya. Dapat matagal na niyang pinag-isipan. Sa mundo, sino ang makakasira sa misteryo ni Yu Jianxue sa isang salita? Sino ang makakapagpainggit sa 8 epikong ranggo? Bukod sa martial god, natatakot ako na walang pangalawa. Dahil lang sa mukhang napakabata ni Yewuya kaya hindi niya maisip ang henerasyon ng kanyang lolo, kaya hindi niya naisip ito. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Yefan. Kung si Yelong Yuan at Yelong Teng yun, hindi siya mapipigilan. Ngunit sa pagharap kay Yewuya, ang numero 1 tao sa mundo ngayon, mayroon pa rin siyang masalimuot na kalooban. Mula nang magkita si Shushan sa unang pagkakataon, marami na siyang pinagbuti, ngunit sa pagharap sa Diyos ng digmaan, nararamdaman pa rin ni Yefan na napakaliit niya. Ang 8 iyon ay epic level powerhouses ngayon lang. Sa harap ng martial god, hindi sila nang ahas na kontrahin ang isang salita. Makikita na ang lakas ng martial god ay malayo sa kanyang naiisip. Ngunit napakaraming tanong ni Yefan sa kanyang puso, kaya umubos siya at mahinahong nagtanong, huling pagkakataon sa Shushan, sinadya mo ba akong makita? Tumango si Yewuya, tama. Upang turuan ako sa swordsmanship. Tanong ni Yefan. Natawa si Yewuya, nagkataon lang iyon, gusto lang kitang makilala palagi, at kumain ng inihaw na ibon. Nagkataon lang na may kaunting problema ka sa swordsmanship, kaya may nasabi lang ako. Sa totoo lang, kahit hindi ko sinabi sa umpisa, ikaw talaga sooner or later. Maiintindihan din. Matigas na ngumiti si Yefan, mababa ang tingin mo sa akin. Dapat ba akong maging masaya na purihin ako ng labis ng isang henerasyon ng mga Diyos na mandirigma? Natural lang yan. Sa mundong ito, ikaw lang ang makakababa sa akin. Sinabi ni Yewuya. Masyadong peke ito. Kahit na hindi mo banggitin ang Dharma King, hindi ko ito magiging turn, di ba? Hindi makapaniwalang sabi ni Yefan. Nakangiting tumingin sa kanya si Yewuya, at tila hinamak ang hari ng Doom. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Yefan, at naguguluhan na nagtanong, kung gayon, ano ang ginagawa mo dito ngayon? Baka alam mo nang maaga na makikilala ko ang mga taong ito. Naparito ako upang magpaalam sa iyo. Bago ako umalis, sa palagay ko ay dapat kitang makita muli. Sa iyong tabi, nagkataong naabutan mo sila at pinalibutan ka. Sa katunayan, kahit na hindi ako dumating, hindi ka mamamatay dito, sabi ni Yewuya nang may katiyakan. Ngumiti si Yefan, kilalang kilala mo ako. O kilala mo ba sila? Paano ko iniisip? Kung hindi ka dumating, nandito ako ngayon. Mahiwagang ngumiti si Yewuya, hindi. Dahil, hindi ka papatay. Nang marinig ito, naramdaman ni Yefan na tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan, medyo madilim, lalo na ang mga mata ni Yewuya, na nagpakita ng kakaibang kulay. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yefan na ang taong ito ay tila hindi kasing simple ng kanyang lolo. Hindi ito nangangahulugan na siya ay isang marangal na martial god, o kung ano paman, basta. Hindi tulad ng kanyang sariling mga kamag-anak. Bagamat si Yelong Yuan, isang murang matandang lalaki, ay hindi tulad ng isang ama kay Yefan, kahit papaano ay nararamdaman ni Yefan na sila ay mga kamag-anak mula kay Yelong Yuan. Ngunit sa harap ni Yewuya, ang lolo na mabuti sa kanya at 2 beses na tumulong sa kanya, ipinaramdam ni Yefan na may kausap siya na hindi kadugo. Hinawakan ni Yefan ang kanyang ilong, nag-isip sandali, at sinabing, kakasabi mo lang, halika para magpaalam sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ng polem ay polem, sabi ni Yewuya. Natahimik si Yefan ng ilang sandali, hindi ba ito kalokohan? Tinatanong ko, saan ka pupunta? Nang matapos siyang magtanong, biglang may naisip si Yefan, at inikot ang kanyang ulo para ituro ang direksyon ng pyramid, pupunta ka ba sa underground world na iyon? Nakangiting sabi ni Yewuya ngunit hindi nakangiti, parehong nasa ilalim ng lupa o nasa lupa, hindi ba't nasa iisang mundo silang lahat? Pumikit si Yefan, nakikinig sa kanya, tila ito ang katotohanan, sa katunayan, lahat ito ay nasa planetang ito ng isang lugar. Bago pa makapagtanong si Yefan, tumalikod na si Yewuya at nagsimulang maglakad palayo. Hinihintay ka pa rin ng nobyo mo sa pamilya ni Ye, huwag mong pahintulutan ang mga tao na maghintay ng masyadong mahaba. Ikaw at ako, magkita-kita tayo sa hinaharap. Napansin ni Yefan na aalis na si Yewuya, at agad na tinitigan ng mabuti ang 2 mata. Siya, dahil sa huling pagkakataon, biglang nawala si Yewuya, kaya napaisip si Yefan. Sa pagkakataong ito, naisip ni Yefan na kailangan niyang makakita ng malinaw, hindi niya ito papayagang umalis ng tahimik. Gayunpaman, hindi kumurap si Yefan, nakatingin sa likod ni Yewuya, o biglang nawala ang figure. Parang isang multo ang biglang nawala, at nagtaka si Yefan kung siya ay may mga guni-guni. Gudong. Napalunok si Yefan, bumagsak ang malamig na pawis sa kanyang noo, at hindi siya makapaniwala sa lahat. Muli niyang naramdaman kung gaano siya kaina sa harap ng ilang hindi kilalang nakakatakot na puwersa.
Hindi nagtagal pagkaalis ni Yehuya, isa pang nakakulong elder na may gininto ang nakamaskara na nakasuot ng itim na balabal ang bumalik sa pinangyarihan. Si Yefan ay bumalik sa kanyang katinuan, lumingon upang makita ang matanda na paparating, at sinabing mapagbantay, bakit, hindi mo pa rin kami pakakawalan? Walang sinabi ang matanda, ngunit matapos abutin ang direksyon ng pyramid, isang marilag na buntong hininga ang lumitaw. Ang magic ay condensed doon. Hindi nagtagal, sa bilis na nakikita ng hubad na mata, nagsimulang ayusin ang mga bato ng pyramid at nakatambak sa hangin. Pagkatapos ng 1 minuto o higit pa, ang nasirang pyramid ay naibalik sa orihinal nitong estado. Biglang napagtanto ni Yefan na lumapit ang elder na ito at patuloy na tinakpan ang butas. Ang pyramid na ito ay orihinal na itinayo ng mga matatandang ito na nagbabantay sa mga lihim ng underground. Hindi ko alam kung gaano karaming mga taong nag-explore ng mga sekreto sa ilalim ng lupa ang napatay nila. Mula noong sinaunang panahon, malamang na hindi mabilang. Nang matapos ng matanda ang gawaing pagsasauli, tumalikod siya at umalis. Bago umalis, sinabi niya, tandaan ang iyong pangako na magtago ng mga sekreto. Nakahinga ng maluwag si Yefan. Mukhang medyo makabuluhan ang mukha ng Valkyrie. Nang wala na ang lahat, ikinaway ni Xiaojin ang kanyang mga pakpak at lumipad pabalik kay Yefan. Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay at kinurot ang buntot ng maliit na lalaki, at mabilis na hinampas ito sa hangin, ang duwag mo. Ang lakas ng loob mong tumakbo. Wala ka talagang ambisyon. Kung napakaduwag mo, magiging ahas ka sa buhay na ito. Huwag mong isipin na maging dragon. Kawawang maliit na Jin, matapos umikot na parang Hot Wheel ng mahigit 100 lap, tulala ang dila, at sumuray-suray habang lumilipad. Hindi ito pinansin ni Yefan at isa-isang Jin Aiseng si Shilanyu at ang iba pa. Napukaw ang kanilang mga utak at nakatulog sila ng mahimbing. Ilang beses silang sumigaw, at sa wakas ay nagising na sila. Basta, anong nangyari kanina? Ako, paano tayo nakatulog? Pinunasan ni Shilanyu ang kanyang mga mata sa pagkalito. Ang Heihuang at Heiji sa gilid ay mayroon ding matagal na takot, at halatang alam na halos mamatay sila. Yefan, umalis na ang 8 elder. Sinimulan mo ba sila? Kinakabahang tanong ni Heiji. Nagkibit balikat si Yefan, paano ko matatalo ang 8 epic powerhouses? Sapat na siguro para sa akin na harapin ang demonyong prison officer na yun ngayon. Yung babaeng nagngangalang Sisley na nagkulong sayo, hindi ko nga kilala eh. Alam mo kung paano siya ipaglaban? Ano, Sisley? Namutla ang mukha ni Heiji, nanlaki ang kanyang mga mata, at sinabi niya, kung gayon. Ang elder na iyon, si Sisley pala. Siya. Buhay pa siya. Kabanata 1262 ang tahimik na bruha. 1262. Sumimangot si Yefan at sinabing, nakinig lang ako, parang nakita ko na ang pangalang ito, sino siya? Sinabi ni Heihuang na may seryosong mukha, hindi mo naiintindihan, normal lang, dahil daan-daang taon ang layo niya sa iyo. Isa siyang epic powerhouse. Bago pinalitan ng Doomsday Dharma King ang Heavenly God Magic Seminar sa Doomsday Kingship, si Sisley ang pinuno ng seminar. Iyon ay, ang Dharma King ng nakaraang henerasyon. Nanliit ang mga mata ni Yefan, bigla niyang naalala, at binitawan ang kanyang debo. Siya ay isang kulam pa rin. Tama, siya iyon. Nagsiwalat si Heiji ng bakas ng takot, at sinabing, sinasabi na ang nilinang niya ay isa sa pinakamakapangyarihang spell sa magic ng mga Diyos, oras. Ang magic, ay makapagpapatigil sa lahat. Bagamat hindi sigurado kung oras pa ba talaga, ngunit ngayon lang ay hindi namin nalabanan ang kanyang mga spells, kaya nahulog kami sa isang estado ng katahimikan at nahulog sa isang pagkawala ng malay. Sinasabi na ang cultivation base lamang ang umabot sa parehong antas sa kanya. Sa level lang siya magiging ganap na immune sa kanyang magic, pero kahit ganoon, bukod sa Doomsday King, wala pa akong narinig na magician na kayang talunin siya. Nagbasa rin si Yefan ng ilang libro na nagtala ng kasaysayan ng mga salamangkero. Si Sisley, siya ay isang nakasisilaw na perla sa kasaysayan ng mahika, at siya ay natural na mauukit, ngunit hindi lang agad na itugma ni Yefan ang pangalan sa pamagat. Yefan, alam mo ba na ang King of Doom ay pangatlo na sa kapangyarihan? Pangalawa lang daw ang kanyang combat power sa Void of the Doomsday King. Siya ang nakababatang kapatid ni Sisley. Matigas na sabi ni Heiji. Natigilan si Yefan, hindi niya talaga alam, mayroon pa siyang nakababatang kapatid. Tama, umalis na si Sisley sa seminar simula nang umakyat sa trono ang Doomsday King, pero ang kanyang nakababatang kapatid ang naging ikatlong Void. Nakikinig ako kay Sed, si Void ay iba sa kanyang kapatid na babae, at nag-practice siya ng space magic, na isa ring pinakamalalim na magic, sabi ni Kuroji. Bumulong si Yefan, magkapatid, nag-iisa ang oras, nag-iisa sa espasyo. Mga henyo sila. May mga alingaw-ngaw sa underground world na pagkatapos palitan si Sisley ng Dharma King Doom, hindi siya masaya at matagal nang pumanaw. Lumalabas na pumasok siya sa Presbyterian Council. Alam ko na ang isang malakas na tao na tulad niya ay hindi talaga mamamatay sa dilim. Napabuntong hininga si Heiji. Napakalakas nila, hindi ba sila natatakot din kay Brother Yefan?
Humajijek si Shilanyo. Napabuntong hininga si Ye Fan, wala akong kakayahan. Ang martial god ang tumukot sa kanila. Ano? Nagulat na naman ang lahat na mas nakakaloka pa sa itsura ni Sisley. Maikling ipinaliwanag ni Ye Fan kung ano ang nangyari ngayon. Bagamat walang labanan, at walang gaanong dialogo, ang lahat ay natuwa nang marinig na ang Diyos ng digmaan ay nagpagan sa mga salita at hinayaan ang 8 epiko na umatras. Mukhang, ang kaharian ng Diyos ng digmaan ay malayo sa kung ano ang maiisip natin. Sabi ni He Huang na may damdamin. Sinabi ni Ye Fan, huwag nating sabihin ang lahat tungkol sa mundo sa ilalim ng lupa. Masyadong mapanganib ang pagtagas. Sa palagay ko, hindi na tayo tutulungan ng matandang iyon sa pangalawang pagkakataon, at hindi niya alam kung saan siya nagpunta. Lahat ay tumango ng may pagkaunawa, ngunit syempre ayaw nilang imbitahan ang mga nakakubli na matatanda. Tapos na ang krisis, at oras na para maghiwalay. Plano ni He Huang at He Ji na humanap ng lugar na pahingahan, at ayaw nilang sayangin ang magandang pagkakataon sa paglilinang ni Yang Shenji. Taos-pusong nagpasalamat si Ye Fan sa dalawa sa kanilang tulong. Bagamat hindi na niya kailangan ang patnubay ng Black Emperor sa kanyang sariling cultivation, nagkaroon ng magandang relasyon sa pagitan ng master at apprentice, na naging dahilan upang makala si Ye Fan ng buhol sa kanyang puso. Bago umalis, nagtanong si He Ji na may masalimuot na ekspresyon, dapat ay nakakulong pa rin ang iyong ina, bagamat siya ang matuwid na anak ng hari ng Dharma at hindi gaanong maghihirap, ngunit kung may kakayahan kang tulungan siya, dapat mong ilabas siya. Sa iyo, kasalanan lamang, walang mali siya. Natural na hindi nakakalimutan ni Ye Fan si Niuyu, ngunit sa ngayon, marami pa siyang dapat gawin, at halatang imposibleng pilitin ang isang tao na may Doomsday Kingship. Napakaraming tao ang pinatay niya sa kaharian ng Doomsday, natatakot ako na ang nakaraan ay ngayon ang buhay ng kinugkob. Nag-note ako, kung mayroon kang anumang balita tungkol sa kanya, maaari ka ring pumunta sa akin, sabi ni Ye Fan. Matapos paalisin sina He Huang at He Ji, binalak ni Ye Fan na direktang bumalik sa Huahay kasama ang 2 anak na babae. Gayunpaman, iginiit ni Shu Lingshan na bumalik sa base ng peacekeeping para tapusin ang misyon na ito bago bumalik. Sa kabutihang palad, malapit nang matapos ang gawain ng babae, at pumayag din siyang manirahan sa Huahay pagkatapos makumplito ang gawain at bumalik sa China. Iginagalang din ni Ye Fan ang pinili ni Shu Lingshan. Natatakot ako na para sa mga kababaihan, kapag dumating sila sa Huahay upang harapin si Su Qingzhou, hindi pa sila handa sa pag-iisip. Dahil wala siyang anumang kagamitan sa komunikasyon sa kanyang katawan, tinansya ni Ye Fan na dadalhin niya si Xiao Jin para lumipad pabalik, at hindi magtatagal bago niya lang binigyan ng sorpresa si Su Qingzhou, at hindi na nag-abala pang maghanap ng telepono o anumang bagay na katulad nito. Xiao Jin, umuwi ka na. Agad na nag-volley si Xiao Jin sa langit at mabilis na lumaki, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masyadong malaki, ngunit mukhang higit sa 10 metro ang haba, na tamang-tama para kina Ye Fan at Shilanyo na maupo dito. Masaya si Ye Fan, may ganitong kamay ang lalaking ito, kaya hindi masyadong kapansin-pansin ang hugis ng kanyang katawan. Brother Ye Fan, hindi mo ba ako pwedeng ihatid sa ibang bansa saglit? Nagmamadali ka bang bumalik? Nag-aatubili na sabi ni Shilanyo, pagbalik niya, napakaraming babaeng makakasalubong, at imposibleng may kasamang lalaki lang. Hindi mahulaan ni Ye Fan kung ano ang iniisip ng babaeng ito, kaya niyakap niya ito, umupo sa likod ni Xiao Jin, at sinabing, papayagan kitang pumunta sa aking bahay upang hanapin ako sa hinaharap, at sa susunod na dadalhin kita sa ibang bansa para maglaro, sa pagkakataong ito ay babalik muna ako, lahat. Natatakot akong mamamatay silang lahat. Noon lang lumiwanag ang ekspresyon ni Shilanyo, at bu, sa mukha ng lalaki. Hindi nagtagal, dinala silang dalawa ni Xiao Jin sa ere at sumugod sa langit. Sa ilalim ng lupa, ang sinaunang mundo ng engkanto. Sa itaas ng maliit na isla kung saan nakatanim ang Shenjizi, 2 figure ang lumipad, tumuntong sa isang mahiwagang sandata na tila dahon ng saging. Ang unang tao ay nakasuot ng matingkad na dilaw na balabal, ang kanyang buhok ay nakaban, at ang mga buto ay walang kamatayan. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang batang disipulo na may parisukat na mukha. Dama pa ang dalawa sa isla at tumingin sa gilid ng burol, ang magulo na lugar ng labanan, na may team-time na ekspresyon. Senior Uncle Yuzua, tingnan mo, ang mga labi nitong lumilipad na bangka at ang mga bangkay dito, sina Mingwei at Mingyu, ang 2 nakababatang kapatid na lalaki at babae, ay halatang pinutol ng mga halimaw. Galit na sabi ng batang disipulo. Matapos masulyapan ng dawas na nagngangalang Yuzuo ang mga bakas sa lupa, ang kanyang anyo ay nasa ulirat, at siya ay nagpakita na sa tuktok ng bundok. Tiningnan niya ang nasirang Chongtian, ang Yang Shenji na matagal nang nawala, at nanlamig ang kanyang mga mata. Nakakatwira na walang sinuman sa aking Eastern Emperor sect, lalo pa ang mga halimaw na naglalakas loob na gumawa ng ganoong kalaking kaso. Mula noong sinaunang panahon, ang ganoong bagay ay nangyari na ngayon, at ang bagay na ito ay tiyak na kakaiba. Pinaikit ni Yuzuo ang kanyang mga mata at sinabi, Uncle Shi, walang halimaw na ng ahas na pumunta noon, kaya hindi ibig sabihin na wala na ngayon.
Baka kung sinong halimaw ang gustong bumuo ng magic pill, kaya hindi alam na makipagsapalaran na agawin ang Shenjizi. Sabi ng alagad. Tinutukan ng Daoist Yuzua ang gilid ng burol, at ang malaking puting katawan na naiwan ay ang kumukupas na balat ng ahas. Na may kaina hinalang tingin sa kanyang mga mata, sinabi niya, Mingju, nakakita ka na ba ng gayong halimaw na lumilitaw sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu? Umiling si Mingju, Tito Shi, ang disipulong ito ay may kaunting kaalaman at hindi pa ito nakita noon. Hindi ko rin nakita. Hindi inaasahang sinabi ni Mingju, ang kaalaman ni Uncle Yuzua sa mga halimaw ay ang una sa aking Eastern Emperor sect, at hindi mo alam ang pinagmulan nito. Lalong kakaiba ang naramdaman ng Daoist Yuzua, at sinabi, sino ang magnanakaw na ito? Tretuhin mo ako alamin kung anong uri ng halimaw ang halimaw na ito, at pagkatapos ay gumawa ng paghatol. Bilang karagdagan, mula ngayon, mahigpit na babantayan ng mga disipulo ng Eastern Emperor sect ang bawat Chongqian, at hindi dapat mangyari ang ganitong sitwasyon. Kabanata 1263 Pag-isipan mo ito. 1263. Huahay, madaling araw, Belo County. Tatlong itim na luxury car ang nakaparada sa entrance ng mansion no. 6. Si Joe Huayang at isang grupo ng mga senior executive ng pamilya Joe ang bumaba sa kotse. Hindi nakasuot ng suit si Joe Huayang ngayon, nakasuot siya ng Zegna white shirt at Armani sunglasses. Galing siya sa sasakyan na humihit-hit ng sigarilyo. Pagkababa niya ng sasakyan ay itinapon niya ang upos ng sigarilyo sa damuhan sa pintuan. Mula sa dalawang sasakyan sa likod, may ilang taong sumunod, may mga matatanda at ilang mga bata, ngunit ang mga taong nagsasaka ay hindi matukoy ang kanilang tiyak na edad sa kanilang hitsura. Mga nakatatanda at mga tiyuhin, ito ang tirahan ni Su Qingzhou. 3 araw na ang lumipas. Nakapagdesisyon na si Miss Qingzhou. Sumama ka sa akin. Nakangiting naglakad si Joe Huayang patungo sa pinto. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto, at hindi si Su Qingzhou ang lumabas, kundi si Tita Jiang. Sa likod ni Tita Jiang, nakatayo sina Mu Shuixian, Mu Zusong, mga lolo't lola ni Mumumo, at Ji Wanqing. Lahat ay nakatayo sa pintuan, lahat ay may mga ekspresyong kinakabahan sa kanilang mga mukha, na may pidgel na galit sa kanilang mga mukha. Ang pamilyang Su ay nasa ganoong kapahamakan, at si Ye Fan ay hindi bumalik sa loob ng ilang buwan, kaya syempre lahat sila ay labis na nag-aalala. Imposibleng itago ang ganoong kalaking bagay, kaya maagang sumugod si Mu Shuixian at ang iba pa nang malaman nila na ang pamilyang Zhou ay muling pupunta sa pinto ngayon. Kahit na wala silang maitutulong, ayaw nilang hayaan si Su Qingzhou na harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Si Tita Jiang, na nakasuot ng puting buwan na uniforme ng militar, ay nakataas din ng bahagyang kulay abo. Nang wala sa oras, naglabas siya ng isang mahabang espada para sa mga babae, hinawakan ito sa kanyang kamay, at hinaranggan ang pinto ng may determinadong tingin sa kanyang mukha. Walang gustong manakit sa binibini ko. Si Tia Jiang ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay puno ng kamatayan. Tumawa si Joe Huayang, itinuro si Tia Jiang at sinabing, isang matandang babae sa likas na kaharian, at isang lingkod lamang ng pamilyang Su, ang lakas ng loob mong tumayo dito at kumilos ng ligaw. Hindi ito binibilang-bilang braso ng lalaki bilang isang kotse, ikaw ba ay gamo-gamo sa apoy? Ako, si Jiang Yuan, ay sumunod sa Panginoon mula noong bata pa ako. Itinuring ako ng amo at asawa na parang bundok. Lumaki ako kasama ang binibini. Ininsulto mo ang binibini ngayon, kahit na ang mga gamo-gamo ay magliyab sa apoy, hindi ako uupo. Sinabi ni Tita Jiang, Klang, hinugot ang mahabang espada, at nag-pose ng panimulang galaw ng Ghost Valley Sword Move. Sa likod ni Joe Huayang, isang matandang lalaki na nakaasul na kamiseta na may bigot ay humipo sa kanyang balbas at dulang, ang espadang ito. Ay ang saber pa rin na ibinigay sa angkan ng aming angkan ng Xuanming, kahit na tinawag ng huli na pamilyang Su ang kanilang sarili na Ghost Valley, ngunit mula rito sa espada, makikita rin na kabilang kami sa pamilyang Xuanming. Ikaw na matandang lingkod, ikaw ay tapat at sabik na protektahan ang Panginoon. Mapapatawad ka ng aming pamilyang Zhou sa iyong kabastusan. Sina Zhou at Suzong ay kabilang sa pamilya Xuanming. Ito ang gusto ng mga tao ng libu-libong angkan, kaya mas mabuting umiwas ka. Ngumisi si Joe Huayang, Elder Changguang, nakakahiya ka para sa minya na ito, kung sasabihin ko sa kanya, hindi niya kilala ang ating amo kung hindi niya siya tinuturuan ng leksyon. Iba ang mga lingkod. Sabi, hindi pinansin ni Joe Huayang ang pagharang ni Tia Jiang, at lumakad patungo sa pinto na may malungkot na tingin. Nang makita ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Tita Jiang, at sinaksak ng espada si Joe Huayang. Malamig na sumangot si Joe Huayang, at direktang itinuro ang kanyang daliri sa mahabang espada. Nang dumampi ang dulo ng espada sa daliri ni Joe Huayang, hindi ito kasing tigas ng daliri niya. Pagkatapos ng isang stream ng tunay na diwa na direktang nakabalot sa mahabang espada, ang mahabang espada ay agad na nagyelo at naputol ang pulgada sa bawat pulgada. Ang ginaw ay direktang nagpa-atres kay Tia Jiang ng ilang hakbang at nadapa. Tita Jiang. Humakbang si Ji Wanqing at niyakap si Tia Jiang. Ngunit nanginginig na ang braso ni Tita Jiang at ang hirap gumalaw. Yuan, okay ka lang ba?
Tanong ni Mo Shuexian na may luha sa kanyang mga mata. Ngumisi si Tita Jiang at nag-aatubili na umiling, ayos lang. Nalamigan lang ang mga kamay ko. It's over your own power, para sa kapakanan ng mapapangasawa ko si Su Qingzhou, ililibre ko muna ang buhay mo sa ngayon. Maghintay ka, huwag ka pa ring umalis dito. Mabangis na sabi ni Zhou Huayang. Nanginginig sa galit si Mumumo, dahil lang gusto mong hukayin ang sulok ng bayaw ko. Go to hell, you ugly bastard. Hindi ka magugustuhan ng kapatid ko. Tiningnan ni Zhou Huayang si Mumumo ng mabuti, ngumiti siya ng masama at sinabing, kaya ikaw ang kapatid ni Su Qingzhou na may ibang apelyido. Ang tunay na tao ay mas kapansin-pansin kaysa sa mga larawan. Kung masunurin ka, bibigyan kita ng pagkakataon na maging asawa ko, paano ka naman? Namumula ang mukha niya sa galit, go to hell. Gusto ng Polaka na kumain ng swan meat. Kung maglakas loob kang ay bully kami, puputulan ka ng bainan ko ng 8 piraso pagbalik niya. Sina Mo Shuexian at Mo Zuzong ay may galit din sa kanilang mga mata. Hiyain mo sila. Ha. Pabirong sinabi ni Zhou Huayang, iniisip mo pa rin ba si Ye Fan? Malamang na namatay siya ng walang mga buto. Maraming inhastisya ang magpapakamatay, ito ang reincarnation ng langit, umaasa ka pa ring babalik siya. Anong kalokohan? Hindi mamamatay ang bayaw ko. Si Mumumo ay naliligaw sa mga araw na ito na wala siyang oras upang maglaro pagkatapos ng bakasyon sa tag-araw, dahil iniisip niya si Ye Fan. Si Zhou Huayang ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan, at malamig na sinabi, kung haharingan mo muli ang anak na ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Si Tita Jiang, Mo Shuexian at ang iba pa ay galit na tumingin, ngunit hindi nila sinasadyang bumitaw. Nang malapit ng mabaliw si Zhou Huayang, sa wakas ay lumabas si Su Qingzhou, na nakasuot ng simple at eleganteng damit. Huwag mong i-block ang lahat, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Si Su Qingzhou ay nasa kwarto ni Zhou Xinjiang ngayon, inaaliw ang kanyang lolo at sinasabi sa kanya na huwag masyadong matuwa. Sa sandaling ito, nakatayo si Zhou Xinjiang sa pintuan ng silid na may pulang mata, pinapanood si Su Qingzhou na lumabas, ngunit umiiyak pa rin. Sa sandaling lumitaw si Su Qingzhou, ang mga mata ng mga matatandang sumunod ay maliwanag na lahat. Napakalakas ng aura ng Xuanming bloodline, tumanggaw si Zhou Changguang. Nakangiting sinabi ni Zhou Huayang, Qingzhou, mukhang mas matalino ka kaysa sa inaakala ko. Akala ko magpapadala ka ng ilang Ghost Valley Warrior para palibutan ang iyong pamilya. Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou, paano kung napapalibutan ako, kahit na manatili ako sa Ghost Valley, hindi ko kayo mapipigilan. Wala sa mga mandirigma sa Ghost Valley ang mula sa Dust Realm. Sa simula pa lang, hindi naisip ni Su Qingzhou na magpadala ng isang tao para protektahan ang sarili. Hey! Alam mo lang. Itinuro ni Zhou Huayang ang kanyang daliri sa mga matatandang tao sa likod niya, tingnan mo, ang aming pamilya Zhou ay lubos na pinahahalagahan, ang dalawang matatandang sina Zhou Changguang at Zhou Changqing, at ang aking tiyuhin na si Zhou Wei, ito ang pangunahing bahagi ng direktang linya ng aming pamilya Zhou. Walang ekspresyong itiniklap ni Zhou Changqing ang kanyang mga kamay, Miss Su, noong naghiwalay tayo sa kabisera, magiging maayos ka. Panunuya na sinabi ni Su Qingzhou, lumalabas na ikaw iyon. Ang labanan sa kabisera, kung hindi dahil sa aking asawa, wala ka na ring abo. Halika rito ngayon, nakikinig kay Zhou Huayang na sinisiraan ang aking asawa, mayroon kang kapayapaan ng isip. Ang mukha ni Zhou Changqing ay naging komplikado ng ilang sandali, at sinabing, nakatuon lang ako sa pangkalahatang sitwasyon. Ngumiti si Zhou Wei at sinabing, Miss Su, maaaring hindi mo alam, kaibigan ako ng ama at tiyuhin ni Ye Fan, at nakipag-usap ako kay Ye Fan. Marami talaga siyang nagawa para sa ating Xia Kingdom. Atin ang negosyo niya. Ito ay isang awa, at ang iyong condolences too. Pero bata ka pa, at dapat mong isipin ang future mo. Kabanata 1264, nakasalanan ko ang lahat. 1264. Hey! Ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at nginisyan, talagang hinahangaan kita, gaano man kasuklam-suklam ang mga bagay, tila kapag pinag-uusapan mo ang mga ito, tapat sila, na para bang sila ang katotohanan. Miss Su, ang pagbabalik sa angka ng Xuanming ay mabuti para sa iyo at sa buong pamilyang Su sa Gigo. Si Ye Fan ay nakagawa ng maraming kalaban sa labas. Ikaw, ang pamilya ng isang batang babae, ay nangangailangan ng isang taong maaasahan pagkatapos ng lahat, nakangiting sabi ni Zhou Wei. Tumawa si Zhou Huayang, Tito Zhou Wei, bakit kailangan mong sabihin sa kanya ang napakaraming bagay, mayroon pa ba siyang ibang pagpipilian kundi ang magpasakop sa aming angkan ng Zhou? Kahit na ang Gigo ang numero unong organisasyon ng paniktik sa mundo, ano ang banta nito sa ating angkan? Siya anong uri ng bagyo ang magagawa nito? Huminga ng malalim si Su Qingzhou at sinabing, gusto ninyong pumunta ako sa pamilya Zhou, isang ideya lang na I-type ang walang salita na kasulatan, kung sasaktan mo ako, natatakot akong ang walang salita na kasulatan. Hindi ito gagana. Tama. Hoy, Su Qingzhou, kahit na ganoon ang kaso, ano ang magagawa mo? Gusto mo bang magpakamatay? Walang pakialam na tanong ni Zhou Huayang. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, hindi imposibleng maibalik ko ang Su clan sa Xuanming clan.
Kung aaminin ko na ang Zhou clan ang pinuno ng Xuanming clan, magagawa ko ito, ngunit mayroon akong dalawang kondisyon. Oh, bakit ayaw mong pag-usapan? Sabi ni Zhou Changguang. Isa, ang aming pamilyang Su ay dapat na patuloy na mapanatili ang aming autonomiya. Kayong angka ng Zhou ay hindi dapat makialam sa mga gawain ng Gigu. Dalawa, hindi mo ako dapat pilitin na gumawa ng anuman, kabilang ang muling pag-aasawa, sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti si Zhou Huayang nang nakakainsulto, Su Qingzhou, masyado mong sineseryoso ang sarili mo. Isang babaeng umaasa sa isang lalaki para mabawi ang Ghost Valley, bakit ka nakikipagnegosasyon sa amin? Kung hindi ka sumasang-ayon, hindi ko ito papansinin. Kahit na mamatay ka, hindi mo makukuha ang Wordless Book of Heaven, sabi ni Su Qingzhou nang may determinasyon. Sumimangot si Zhou Changguang, at sinabi kay Zhou Huayang, panganay, maaari muna nating tanungin ang may-ari ng pamilya, at pagkatapos ay isang desisyon. Ikanaway ni Zhou Huayang ang kanyang kamay at buong pagmamalaki na sinabi, masyadong maraming iniisip si Elder, matagal ko nang iniisip na ang babaeng ito ay may ganitong panlilinlang. Bakit ko i-alarma ang aking lolo tungkol sa walang kwentang bagay na ito? Sa sinabi nito, ikanaway ni Zhou Huayang ang kanyang kamay at sinabing, may tao. Pumunta at arestuhin ang Zhou Xinjiang na iyon. Ang dalawang utusan ni Zhou na nakaitim na nakadamit na sumunod sa kanya ay agad na pumasok sa loob ng bahay. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, ang kanyang magandang mukha ay biglang nanlamig, at naglabas siya ng napakalamig na nagyayalong nakakagalit. Sino ang naglakas loob na hawakan ang aking lolo? Si Su Qingzhou ay nagsasanay ng husto nitong mga nakaraang buwan. Kung wala si Ye Fan sa kanyang tabi, mas sabik siya sa lakas. Ngunit kung tutuusin, masyadong maikli ang oras ng pagsasanay, kahit na iba ang talento, halos hindi pa rin ito pumapasok sa larangan ng pagpapapino ng katawan. Bagaman sa mga tuntunin ng kanyang oras ng pagsasanay, ito ay isang mabilis na pagunlad, ngunit ito ay isang patak pa rin sa balde upang labanan si Zhou. Wala pang banggit, ang dalawang katulong na nakaitim na nakadamit sa harap nila ay may lakas din na mag-ayos ng kanilang mga katawan. Ito ang essence ng clan. Hehe. Su Qingzhou, sa tingin mo ba mapipigilan mo ito? Dadalhin ko si Zhou Xinjiang sa aming pamilya Zhou ngayon bilang isang bisita. Siya ay mula sa aming pamilya Zhou, paano siya tatanggi? Ngumiti si Zhou Huayang nang may pagmamalaki. Namutla ang magandang mukha ni Su Qingzhou. Bagamat pinag-isipan niya ang posibilidad na ito, hindi niya inaasahan na si Zhou Huayang ay napakasama at walang kahihiyan. Naglakas loob silang arestuhin si Zhou Xinjiang, at syempre naglakas loob silang arestuhin ang ibang tao. Tita Jiang, Mumumo, at ang kanyang mga kamag-anak ay maaaring kunin ng pamilya Zhou. Totoong hindi siya papatayin ng pamilya Zhou, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya nangangahas na manakit ng iba. Sa ganitong paraan, hindi man lang makapagpatiwakal si Su Qingzhou. Kung siya ay namatay, sino ang magpoprotekta kay Zhou Xinjiang at sa iba pa? Bagamat ang diskarte ni Zhou Huayang ay napakasama, ito ang pinakamabisang paraan para pilitin siyang sumuko. Sina Zhou Changguang, Zhou Changqing, Zhou Wei at iba pa sa gilid, bagamat medyo nahihiya sa kanilang mga mukha, ay hindi nakamit ang marangal na katayuan ng angka ng Xuanming. Pero sa bagay, hindi naman sila ang gumawa ng mga bagay na ito, kaya pumikit na lang sila at nagpanggap na wala silang kinalaman. Ikaw, napakasuklam mo. Patuloy mong sinasabi na ikaw ay mula sa parehong pamilyang Xuanming, ngunit ginagawa mo ang bagay na iyon. Nanginginig sa galit ang malambot na katawan ni Su Qingzhou, kinuyam niya ang kanyang pink na kamao, at ang kanyang mga luha ay parang sirang butil. 3 araw na niya itong pinag-iisipan, pero sarado ang utak niya, pero sa sobrang taas ng IQ niya, wala siyang maisip na solusyon. Ito ay desperado. Ang tanging paraan para sa kanya ay ang mag-antala, maghanap ng paraan upang makipag-ayos sa mga tuntunin, at maghintay sa sandaling bumalik ang lalaki. Ngunit, ang tanging paraan, dahil sa kawalang hiyaan ni Zhou Huayang, nabigo. Umiiyak ka. Noong ipinahiya ako ni Ye Fan sa ospital noong araw na iyon, dapat naisip mo na magkakaroon ng ngayon. Tawa ng tawa si Zhou Huayang. Sa tuwing naaalala niya ang kahihiyan ng pagkatumba ni Ye Fan at itinapon sa bintana mula sa ikatlong palapag noong araw na iyon, gusto niyang durugan ang buong pamilya ni Ye Fan. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Ang panganay na anak ni Zhou at panganay na apo. Ang hinaharap na patriarch ng Zhou clan. Sa buong Xia Kingdom, at maging sa buong mundo, siya ay magiging isang makapangyarihang figure na nakatayo sa tuktok ng mundo. Gayunpaman, itinapon ito ni Ye Fan na parang basura, at umatras sa kahihiyan. Ang kahihiyang ito ay hindi malilimutan ni Zhou Huayang sa buong buhay niya. Ngayong wala na si Ye Fan, gusto niyang maghayganti. Ang pinakamagandang paraan ay ang hiyain ang asawa ni Ye Fan. Su Qingzhou. Napakaganda mo kapag umiiyak ka. Ang young master na ito ay gustong pakasalan ka ng higit pa, haha. Huwag kang mag-alala, tiyak na mamahalin kita araw-araw, ngini siya ni Zhou Huayang. Bahagyang sumimangot ang pamilya Zhou sa gilid. Hindi nila alam kung bakit nagkaroon ng malaking sama ng loob si Zhou Huayang kay Ye Fan at sa kanyang asawa, at ang kanyang mga salita ay medyo vulgar. Ngunit kung tutusin, si Zhou Huayang ang panganay na apo, kaya hindi na sila nang ahas na magsalita pa.
Sa sandaling ito, biglang narinig si Muzusong na sumisigaw ng Uncle Xinjiang. Nang lumingon ang lahat, nakita nila na si Zhou Xinjiang ay sinusubukang sumugod at tumama sa isang matalim na sulok ng solid wood show cabinet sa pintuan. Sa kabutihang palad, nalaman ito ni Muzusong sa takdang panahon, tumakbo ito at sinunggaban ang matanda. Tito Xinjiang, anong ginagawa mo? Sigaw ni Muzusong na may luha sa kanyang mga mata. Sa sobrang takot ni Su Qingzhou ay nagmadali siyang bumalik sa silid, hinawakan ang braso ni Zhou Xinjiang, at sumigaw, Lolo! Huwag kang tanga. Hindi ba sinabi ko sa iyo na manatili ka sa silid? Umiiyak si Zhou Xinjiang na bulunan si De, ako ay isang lumang bagay, walang silbi. Nandito pa rin ako para pigilan ka. Nalungkot si Lolo sa iyong ina noon, at ngayon ay ikinalulungkot kita. Ako ang may kasalanan, bakit Zhou ang apelyido? Patay na si Lolo, ayokong nakikita kang nahihirapan. Nakikinig sa mga malungkot na salita ng matanda at naghisteryosong pag-iyak, sina Mu Shuixian at Mumumu sa tabi nila ay nagtakip din ng kanilang mga bibig, nanginginig ang kanilang mga balikat, at hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Kinagat ni Su Qingzhou ang dugo mula sa kanyang ibabang labi, umiling, at hindi makapagsalita. Alam niya na ang kanyang asawa ay nasa isang lugar pa sa mundo, ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi na niya ito mapoprotektahan. Humph! Matandang lalaki. Bilang miyembro ng angkan ng Zhou, bakit hindi mo ito ipagmalaki? Isa itong malaking kasalanan. Malamig na sinabi ni Zhou Huayang, Go! Alisin mo siya. Hinarangan siya ng mga tao, kaya sumugod siya sa bahay at gustong salakayin si Zhou Xinjiang. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na malamig na hangin ang biglang sumugod mula sa gilid, tulad ng isang puting spray, na humaharang sa dalawang martial artist sa yugto ng pagpino ng katawan. Sa sobrang takot ng dalawang mandirigma ay napaatras sila, ngunit kahit ganoon, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang mag-freeze, at ang dalawa ay patuloy na nanginginig at ang kanilang mga labi ay kulay ube. Nagulat ang lahat, naghanap sila ng mabuti, at nagulat sila nang makitang isa pala itong malaking pagong. Kabanata 1265 ang lalaking iyon. 1265. Momo, bakit ka bumaba? Nakita ni Su Qingzhou ang kanyang alaga at tumakbo pababa para protektahan ang may-ari. Habang gumagalaw, medyo nag-aalala rin siya. Oo nga, nang makita ng dalawang matanda ang pagong, nagningning ang kanilang mga mata. Isa itong itim na pagong. Nagulat si Zhou Changqing, paano ito naging napakalaki? Tuwang-tuwang sinabi ni Zhou Changguang, ang katawan ay parang itim na jade, ang kaliskis ay parang itim na bakal, ang likod ay parang jade at salamin, dahil ba ito sa dugo ng Xuanming affected, ang misteryosong pagong na lumitaw sa revolusyonaryong kampanya. Natigilan din si Zhou Huayang nang marinig niya ito, Elder. Ito ang sinaunang pagong. Hindi maaaring magkamali. Magkaiba man ang anyo dapat tumpak, masarap at nakakagigil, larawan iyon ng pagbabalik sa mga ninuno, na nakatala sa ating mga sinaunang aklat. Tuwang-tuwa si Zhou Changqing, hindi ko inaasahan na ang aming pamilya Zhou ay nagpalaki ng hindi mabilang na mga pagong na tinta mula noong sinaunang panahon, at isa lamang ang lumitaw. Isang misteryosong pagong lamang, at sa kasamaang palad ay namatay. Ngayong narito na ako, hindi ko sinasadyang natagpuan ng isa. Si Su Qingzhou ay tunay na inapo ng Xuanming bloodline na nag-activate ng walang salita na kasulatan. Ang kanyang bloodline ay talagang dalisay. At ang mga ninuno ay nagmamalasakit siya ay nagkataong naapektuhan ng tinta na pagong sa kanyang tabi, at ang pagkakatawang tao ay matagumpay. Ito ang malaking biyaya ng mga ninuno ng aming Xuanming clan sa aming Xuanming clan. Ang biyaya ng dakilang Diyos na si Xuanming. Zhou Changguang tumawa. Nakinig si Zhou Huayang, ang kanyang ekspresyon ay labis na nasasabik, kung ang mahiwagang pagong na ito ay dadalhin sa angkan ng Hui ngayon, natatakot ako na ang mga ninuno ay magiging napakasaya. Natural iyon. Ang Zuan Turtle ay ang divine beast ng aming Xuanming clan, at ito ay tanda ng auspiciousness. Sa pagtingin sa apat na pangunahing angkan ngayon, aling angkan ang mayroon pa ring sinaunang halimaw? Sapat na ito para pasayahin ang buong Xuanming clan. Nakangiting sabi ni Zhou Changqing. Tumanggaw din si Zhou Changguang, pumalakpak, panganay, ngayon, malaki ang gagawin mong kontribusyon. Ha. Si Zhou Huayang ay kampante, at kapag iniisip niya ang papuri na matatanggap niya sa pamilya Hui sa pagkakataong ito, at ang paninindigan ng kanyang mga ninuno, labis siyang nasasabik. Matapos marinig ang mga salita ng mga taong ito, biglang napagtanto ni Su Qingzhou at ng iba pa ang kahalagahan ni Momo. Inakala nila na si Momo ay isang mutated ink turtle, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay napakahalaga sa angkan ng Xuanming. Ang angkan ng Xuanming ay patuloy pang nagtataas ng mga pawikan ng tinta mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan upang linangin ang mga ativistic na hayop. Isa pa lang ang lumabas. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, may isip kung gaano kahalaga si Momo. Ngumisi si Zhou Huayang at sinabing, Qingzhou. Ngayon, matigas pa rin ba ang ulo mo? Tingnan mo, magpapakamatay na ang lolo mo. O kunin mo itong misteryosong pagong at samahan mo ako sa pamilya Zhou. Si Su Qingzhou ay humakbang pasulong at sinabi, huwag mong isipin na hindi ko alam, nagtatanim ka ng sama ng loob sa aking asawa, at ang ginagawa mo ngayon ay hindi hihigit sa pagpapahiya sa akin.
Kung gusto mong sumama ako sa iyo, okay lang. Pero paano mo ako maipapangako? Hindi mo sasaktan ang mga kamag-anak ko. Nagpakita ng masamang tingin ang mga mata ni Zhu Huayang, stupid na babae. Gusto mo pa bang makipag-ayos sa akin? Hindi kita bibigyan ng anumang garantiya. Dadalhin ko kayo ni Shuanghui ngayon. Sa sinabi nito, si Zhu Huayang ay gagawa na ng hakbang patungo sa Su Qingzhou. Ngunit muling dumura si Momo ng puting malamig na hangin at dumiretso kay Zhu Huayang. Pagkatapos ng lahat, si Zhu Huayang ay may lakas na magsimula sa Lycan, at ang malamig na hangin ito ay walang gaanong kapangyarihan para sa kanya. Pagkatapos niyang protektahan ang sarili sa kanyang tunay na diwa, malamig niyang sinabi, Su Qingzhou, sa tingin mo hindi kita matutulungan sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng misteryosong pagong. Nagmamadaling sinabi ni Zhou Changcheng, panganay na anak. Huwag saktan ang misteryosong pagong. Tulungan ka namin. Natakot din si Zhou Changguang na ang pag-atake ni Zhu Huayang ay hindi gaanong mahalaga. Kung si Zuan Turtle ay nasugatan, ito ay isang malaking kasalanan, halos kalapastanganan. Nandito ako para harangan si Zuan Turtle kay True Yuan, Changqing, umalis ka at ilayo si Miss Su. Pagkatapos magsalita ni Zhou Changguang, kumaway siya ng malakas na True Qi, at direktang hamarang ang malamig na agos sa katawan ni Momo. Naramdaman ni Momo ang krisis at patuloy na naglalabas ng puting fog, ngunit sa pagkakataong ito ay wala itong epekto at ganap na hinarangan ng hadlang ng tunay na diwa. Momo. Nag-alala si Su Qingzhou nang makita niyang nakulong ang kanyang pagong. Inampun niya ang maliit na pagong na tinta dahil na-miss niya ang android na Tungwishan. Ngunit sa napakatagal na panahon, ang munting pagong na tinta ay nagtatag ng isang hindi pangkaraniwang relasyon sa kanya, tulad ng kanyang mga kamag-anak, sa opisina, sa pag-aaral, ang maliit na pagong na tinta ay sasamahan siya. Lalo na nitong mga nakaraang buwan, nang wala si Ye Fan, si Momo ang naging usap-usapan niya. Si Momo lang ang nakakakita ng vulnerable side, tulad ng isang kamag-anak na nagbahagi ng pressure para sa kanya. Bagamat napakabilis na lumaki si Momo at nakakalanghap ng malamig na hangin mula sa kanyang bibig, nakakaiba, ngunit sa mga mata ni Su Qingzhou, hindi ito isang misteryosong pagong o isang banal na hayop. Ito ang kanyang tinta. Iyon lang. Miss Su, huwag kang mag-alala, hindi namin sasaktan si Zuan Wei, mangyaring sumakay sa kotse. Dumating na si Zhou Changqing sa tabi ni Su Qingzhou sa oras na ito, at iniunat ang kanyang kamay ng walang ekspresyon. Ate, huwag kang makinig sa kanila. Kung pupunta ka doon, may mangyayari. Lahat sila ay mga kontrabida. Galit na sigaw ni Momo. Tumingin si Su Qingzhou kay Zhou Xinjiang at sa iba pang katabi niya, at tumingin kay Momo na nakulong, hindi alam kung ano ang gagawin. Elder Changqing, masyado kang magalang. Kailangang turuan siya ng babaeng ito ng leksyon. Alam ko lang kung nasaan ako. Ngumisi si Zhu Huayang, humakbang pasulong, at hinawakan ang braso ni Su Qingzhou. Huwag mo akong hawakan. Si Su Qingzhou ay nagmamadaling umatras, kung gusto kong umalis, ako na lang ang pupunta. Nakita ni Zhu Huayang ang hitsura ng pagkasuklam at paghamak sa mga mata ng babae, at agad na nagalit ng husto. Bitch! Sa tingin mo ba ay darating ang iyong patay na lalaki upang iligtas ka muli? Naglakas loob ka na tingnan ako. Ayaw mong hawakan kita, sapat na ang dapat kong hawakan ngayon. Nagalit si Zhu Huayang at pinakipot ang daloy ng tunay na enerhiya sa kanyang kamay, tinutukan ang mag-ina ni Mu Shuixian at Mu Zuzong, at sinabing, bibigyan kita ng 3 segundo, lumapit ka at hawakan ang aking kamay ng masunurin, kung hindi, direkta kong papatayin ang kanilang mag-ina. Mapatla sina Mu Zuzong at Mu Shuixian, wala silang sinaunang martial arts, at imposibleng makaiwas. Ikaw, galit na galit si Su Qingzhou kaya sumakit ang kanyang dibdib, ang paghiling sa kanya na hawakan ang kamay ni Zhu Huayang ay mas hindi komportable kaysa sa pagpatay sa kanya. Ngumiti ng masama si Zhu Huayang at nagsimulang magbilang, 1, 2. Nang napilitang lumakad si Su Qingzhou, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay. Boom! Ang tunog na parang isang pagsabog ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa tabing kalsada. Nakita ko na ang harap ng isang marangyang Mercedes-Benz sedan ay ganap na may ngipin at deform, at ito ay naging scrap metal. Kahit na ang suspensyon ng mga gulong ay nawasak, at ang shell ng kotse ay gumuho. Ang figure ng isang lalaki ay nakatayo sa harap ng kotse, at siya ang nahulog mula sa langit at tinapakan ng kotse sa lupa. Nang makita ang lalaki na parang isang banal na sundalo, ang lahat ng naruroon ay tila nakalimutang huminga, at ang oras ay tila nagyelo. Naramdaman ni Su Qingzhou na tumigil sa pagtibok ang kanyang puso, tinakpan niya ang kanyang mga labi gamit ang kanyang 2 kamay, nanginginig ang kanyang maselang katawan sa pananabik, sinubukan niyang pigilan ang kanyang paghikbi, ngunit hindi niya mapigilan. Ang kanyang matubig na kagandahan ng hindi kumukurap, ang lahat sa paligid ay hindi nakikita, tanging ang figure ng lalaking iyon ang sumasakop sa lahat ng kanyang paningin. Kabanata 1266 na langgam. 1266. Kung ikukumpara sa tila tahimik na emosyonal na ekspresyon ni Su Qingzhou, ipinakita ni Momo, Tita Jiang at ang iba pa ang kanilang emosyon ng pananabik at kagalakan. Ikaw fan. Bayaw. Ang
Ang malulungkot na luha ng lahat ay napalitan ng luha sa tuwa, iyakan at tawanan, parang bumalik sila sa langit mula sa impyerno. Naantig si Mu Shuixian, Mu Zuzong, Zhou Xinjiang, at iba pa. Na hindi sila nakaimik. Mayroong libu-libong mga salita, at hindi mahalaga sa oras na ito. Hanggat ligtas na nakabalik si Ye Fan at hindi nahuhulog ang haligi ng pamilya, wala silang dapat ikatakot. Alam kong hindi mamamatay ang aking bayaw. Kuya, tingnan mo ang aking bayaw sa likod. Sumugod si Mumumo at niyakap si Su Qingzhou, masayang tumalon doon. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ngumiti, inabot at hinawakan ang ulo ng kanyang kapatid, tinitingnan ng lalaki sa hindi kalayuan na may mapupungay na mga mata. Tumingin din si Ye Fan kay Su Qingzhou sa gitna ng karamihan sa oras na ito. Nang makita ang haggard na mukha ni Su Qingzhou, pulang mga mata, at maulan na mukha na may mga bulaklak ng peras, si Ye Fan ay nakaramdam ng labis na pagkakasala at ang kanyang puso ay sumakit. Naramdaman niya ang temperatura ng huwahay at napagtanto na halos isang panahon na siya umalis. Sa nakalipas na ilang buwan, hindi ko alam kung gaano kalaki ang pressure na tiniis ni Su Qingzhou ng mag-isa. Asawa, bumalik na ako, medyo matigas na sabi ni Ye Fan. Napakaraming bagay ang dapat niyang sabihin at itanong, ngunit sa sandaling ito, tila hindi ganoon kahalaga ang mga iyon. Pagkaraan ng ilang buwan, narinig muli ni Su Qingzhou ang boses ng lalaki. Nabulunan siya at hindi alam ang sasabihin. Muling bumagsak ang mga luha. Simple lang ang naisagot niya, well, just come back. Ang pag-uwi ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Sa pagtingin sa mga miyembro ng pamilya ni Ye Fan, pinapanood ang muling pagsasama-sama ng mag-asawa, ang orihinal na mainit na larawan ay ginawang si Zhou Huayang at ang iba pa ay nakatayo sa gilid, na parang nahulog sa isang kuweba ng yelo. Ang lahat ng mga tao ng pamilya Zhou ay ashen. Mula sa sandaling nahulog si Ye Fan mula sa langit, si Zhou Huayang, Zhou Changguang at iba pa ay naninigas doon, hindi makapagsalita. Ang malakas na pressure na dala ni Ye Fan ay maraming beses na mas malakas kaysa noong nakalipas na ilang buwan. Tumingin pa sila kay Ye Fan at nakaramdam ng matinding takot. Parang bundok na nakatayo. Ang higit na nagparamdam sa kanila ng takot at pag-ayaw ay mula sa simula hanggang sa katapusan. Ni hindi sila nilingon ni Ye Fan. Tila ang mga taong ito, sa mga mata ni Ye Fan, ay hindi talaga mapagpanggap. Malungkot ang mukha ni Zhou Huayang, nanginginig ang kanyang katawan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi niya alam kung paano magpapatuloy, sunggaban si Su Qingzhou. Alisin ang misteryosong pagong. Parang isang malaking biro. Sa harap ng lalaking ito, hindi man lang siya naglakas loob na magpahangin. Ngunit sa oras na ito, ang mga mata ni Ye Fan na parang kulog at kidlat ay tumama sa kanila. Bagamat hindi ngayon lang nakita ni Ye Fan ang lahat, kailangan lang niyang makita sina Zhou Huayang, Su Qingzhou at ang iba pa, at pagkatapos ay mahulaan niya kung ano ang nangyari noon. Iniisip ang pang-aapi at pambubuli na maaaring naranasan ng kanyang pamilya sa mga araw na ito, ang mukha ni Ye Fan ay naging sobrang nanlamig at nanlamig. Ang lahat sa pamilya Zhou ay nakaramdam lamang ng isang malaking anino, na para bang ito ay isang masamang bangungot, na bumabalot sa kanilang mga puso. Lahat ay nakakaramdam ng malamig na mga kamay at paa. Ito, gaano ito mapang-api? Siya si Ye Fan. Si Zhou Changguang, bilang isang martial artist sa Lycan Realm, ay talagang nalaman na ang kanyang mga kamay at paa ay naninigas sa pagkabigla, at ang kanyang mukha ay namumula sa takot. Ang anak na ito, hindi ko alam kung gaano kalakas kaysa sa nakaraang pagpupulong sa kabisera. Kinagat ni Zhou Changqing ang kanyang mga ngipin at pinilit ang kanyang mukha na labanan ang presyon. Nakita ni Ye Fan si Zhou Changqing at malamig na sinabi, nasa kabisera ako, nakita kita. Si Zhou Changqing ay nagkaroon ng masalimuot na ekspresyon at bumantong hininga, Ye Fan, dahil nakabalik ka na, kung gayon ang nangyari ngayon ay hindi dapat nangyari. Ang Ming Clan, handa akong patuloy na kaibiganin ka. Mapanlate na sabi ni Ye Fan, nasa kabisera ako noong araw na iyon, kahit na dumaan lang ito, ngunit iniligtas ko rin ang iyong buhay. Lumabas ako ng ilang buwan, ngunit pumunta ka sa aking bahay, tinulungan si Zhou, at sinaktan ang aking asawa at pamilya. Anong kalokohan? Ang nakatatanda ng angkan, ang mga anak ng 4 na pangunahing angkan. Pinapakain ko ang isang aso, at ang aso ay gagantay ng pabor, kayong mga bastard, kahit ang aso ay hindi kasing galing. Ikaw, pansin mo ang sinasabi mo. Ako ang elder ng angkan ng Xuanming, paano kita papayag na manlay? Namula si Zhou Changqing. Lumapit si Zhou Wei para maayos ang mga bagay-bagay at nakangiting sinabi, Ye Fan, nakikilala mo pa ba ako? Ako si Zhou Wei, 2 beses ko na itong nakita. Alam kong may nagawa tayong mali sa pagkakataong ito, ngunit dapat ka ring tumuon sa mas malaking larawan at maging kaaway ng aming angkan ng Xuanming. Ito ay hindi masyadong makatuwiran. Dapat nating gawing maliit ang malalaking bagay, at maliit na bagay. Beer-in-law at bayaw. Lahat sila ay malalaking masasamang tao. Itong Zhou Huayang gustong manakawan ng kapatid ko. Para maging asawa niya, gusto niya akong maging asawa. Inagaw pa nila ang Momo na pinalaki ng kapatid ko. Ngayon lang, muntik nang magpakamatay ang lolo ko. Si Mumumo ay matapang na ngayon, paano siya magiging pipi? Iiling-iling agad ang nangyari kanina.
Nang marinig ni Ye Fan ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay agad na lumingon kay Zhou Huayang na parang kutsilyo. Natarante si Zhou Wei, at nagmamadaling sumigaw, "Kayong Fan! Hindi pagkakaunawaan. Lahat ng hindi pagkakaunawaan. Nagbibiro lang ang panganay naming anak. Siya ang tagapagmana ng aming angkan ng Xuanming, paano niya magagawa ang ganoong bagay?" Sinabi ito ni Zhou Huayang pagkaraan ng ilang sandali, na pagtanto niya nag-aanuman kalakas si Ye Fan, mangangahas ba siyang maging kaaway ng buong angkan ng Xuanming. Kaya't itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, "Tito Zhou Wei, bakit ang dami mong sinasabi sa kanya, nangangahas ba siyang ilipat tayo?" Fair na. Ngunit sa sandaling lumabas siya ng pinto, nagulat siya. Sa isang iglap ay lumitaw si Ye Fan sa kanyang harapan. Bagamat halos kapareho niya ang tangkad, para siyang higanteng Diyos, kaya sobrang takot siyang kumilos. Sina Zhou Changqing at Zhou Changguang ay nanlamig din sa kanilang mga gulugod, at hindi nila napansin ang paggalaw ni Ye Fan. "Ikaw, anong gusto mo, Ye Fan? Ako ang pinuno ng angkan ng Xuanming." Bago pa matapos magsalita si Zhou Huayang, hinawakan na ni Ye Fan ang isang braso niya, at agad na pumihit. Ilang beses, ang mga buto at litid ng braso ni Zhou Huayang ay namilipit at nabasag ng direkta. Hindi tumigil si Ye Fan, hinawakan muli ang kanyang kabilang braso, pinatalikod si Zhou Huayang, tumalikod at pinaikot-ikot ang kanyang braso. Malungkot na tumili si Zhou Huayang, ang kanyang mga mata ay duguan, at ang kanyang laway ay tumutulo. Dahil ang bilis ni Ye Fan ay masyadong mabilis, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban sa kanyang tunay na diwa, at wala siyang lakas ng loob na labanan si Ye Fan. "Ye Fan, how dare you sakta ng panganay naming anak?" Nang makita ito, nakita ito ng dalawang elder ng Zhou clan sa likod, at sabay na pinalamutian ng tunay na asensya ng Lycan at inatake si Ye Fan mula sa likuran. Hindi man lang ito tiningnan ni Ye Fan, iwinagayway lang niya ang isang half-moon arc sword intent gamit ang kanyang backhand. Sa ganoong kalayuan, paanong ang walang kapantay na sword intent ni Ye Fan ay makakaiwas ng dalawang Lycan martial artist? Matapos maramdaman ni Zhou Changguang at Zhou Changqing ang krisis, sinubukan nilang labanan ang layunin ng espada gamit ang kanilang true essence, ngunit nalaman na ang kanilang true essence ay kasing babasagin ng papel. Hindi. Gitling. Kasabay ng desperadong sigaw ni Zhou Changguang, ang dalawang ulo ay lumipad ng diretsyo. Lahat ng naroon ay natigilan, at si Zhou Wei at ang iba pa ay nakaramdam ng hindi makapaniwala sa ilang sandali. Ang dalawang Great Lycan Realms ay pinatay ni Ye Fan sa isang galaw. Ang mga mata ni Zhou Huayang ay puno ng pagtataka at takot, at siya ay labis na natakot kaya ang kanyang mga paa ay nanghina at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Kahit na ito ay isang Emperor level na sword intent, ito ay masyadong baliw at masyadong dominante. Langgam. Hindi man lang tiningnan ni Ye Fan ang dalawang ulo sa likod. Si Zhou Huayang, na nakapilipit at nabali ang kanyang mga braso, ay lumuhad sa lupa, nakaharap kay Su Qingzhou. "Lumuhad ka," galit na sabi ni Ye Fan. Sa pamamagitan ng pagpindot na ito, ang dalawang hukay ay direktang nabutas sa lupa, na nabasag ang slate, at ang dalawang tuhod ni Zhou Huayang ay direktang nabasag din. Napaluha si Zhou Huayang dahil sa sakit, at ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. Sa oras na ito, hindi niya inisip na lumaban, at humingi ng awa, "Ako. Nagkamali ako. Ye Fan. Patawarin mo lang ako. Miss Su. Para sa kapakanan nating lahat ay kabilang sa pamilya Xuanming." Nang makita si Zhou Huayang na umiiyak at humihingi ng awa, si Mumumu at ang iba pa ay lubos na naaliw. Bilang miyembro ng angkan ng Zhou, nanghihinayang umiling si Zhou Xinjiang. Hindi niya akalain na ang panganay na apo ng pangunahing angkan na tinitingala niya ay isang kontrabida. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou, at ngumiti ng masama, "Asawa, paano mo masasabi na ang pagpatay sa kanya ay makakapagpagaan ng iyong galit?" Kabanata 1267 dumating ka rin. 1267. Sumimangot si Su Qingzhou, bagamat mas gamaan ang pakiramdam niya, natatakot pa rin siyang magdulot ng gulo para kay Ye Fan. Hindi niya gustong pukawin ang Xuanming clan at Ye Fan bilang mga kaaway dahil sa kanyang sarili. "Asawa, bakit hindi? Bakit hindi ka nalang tumigil dito?" Gayon paman, wala siyang pinagkaiba sa pagiging may kapansanan, sabi ni Su Qingzhou. Nang marinig ito ni Zhou Wei, naramdaman niya kaagad na may pagkakataon siya, kaya humakbang siya at sinabing, "Oh! Ye Fan! Nakita mo ang sinabi ni Miss Su, pumunta tayo dito ngayon. Ang aming pamilya Zhou ay nagbayad na ng presyo sa dugo. Sabi nga sa kasabihan, stay a line." Bago matapos ang mga salita ni Zhou Wei, biglang tumalikod si Ye Fan, at sa isang pagpitik ng kanyang daliri, isang sword chi ang tumusok sa kanyang ibabang dantian. Paft! Direktang tumagos ang sword energy, at hindi nag-react si Zhou Wei hanggang sa nawasak ang kanyang dantian. Napahawak siya sa ibabang bahagi ng tiyan sa sakit, namutla ang mukha, nanginginig ang katawan, at napaatras siya. Malamig na ibinaling ni Ye Fan ang kanyang ulo at sinabing, "Kawalang pasasalamat, makikinis na mga bagay, kausap ko ang aking asawa, paano kita papayagan na magsalita ng labis?" Ikaw, si Zhou Weiwei ay nawasak at naging basura, ngunit hindi na siya naglakas loob na magsalita pa.
Kalahating salita. Nang makita ni Zhou Huayang ang eksenang ito, siya ay ganap na desperado, at ang kanyang pandiya ay basa ng takot. Nalaman ni Ye Fan na ang lalaking ito ay talagang naiihi ang kanyang pantalon, at naging mapanglait ng ilang sandali, basura, dinudungisan pa ang pinto ng aking bahay. Pagkatapos sabihin iyon, sinipan ni Ye Fan at tinamaan si Zhou Huayang sa dibdib. Bang! Ang boses ng sirang sternum ni Zhou Huayang ay malinaw na narinig ng lahat sa audience. Paft! Si Zhou Huayang ay nagluwa ng isang subo ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng 20 metro palayo tulad ng isang cannonball. Nang siya ay lumapag, ang kanyang buong katawan ay napinsala, ang kanyang sternum ay tumusok sa kanyang puso, ang kanyang gulugod ay nabali, at ang kanyang buong katawan ay ganap na walang buhay. Walang nag-iisip na si Ye Fan ay talagang maglalakas loob na patayin si Zhou Huayang ng direkta. Ye Fan, ikaw. Nanginginig si Zhou Wei at sinabing, nakagawa ka ng malaking sakuna. Nagdedeklara ka ng digmaan sa aming angkan ng Xuanming. Tumawa si Ye Fan at sinabi, bakit sa tingin mo hindi kita pinatay? Natahimik si Zhou Wei. Sinabi ni Ye Fan Senador sa isang malamig at malalim na boses, ibalik mo sa akin ang isang mensahe at sabihin sa iyo ang matandang angkan ng Zhou, sa loob ng isang araw, kukunin ng angkan ng Xuanming ang kabayo ng pamilyang Su bilang pinuno. Gawin ang asawa ko na pinuno ng pamilya. Kung hindi, papatayin kita. Zhou Wei. Namutla ang mukha ni Zhou Wei, ikaw. Ikaw. Baliw ka talaga. Baliw ka. Bagamat naramdaman niyang mayabang si Ye Fan, masyado siyang natakot na manatili pa. Nagmamadaling tumakbo sa isang kotse kasama ang natitirang dalawang tagasunod, at nagmamadaling umalis. Bagamat tuwang-tuwa ang mga tao sa pintuan, nagulat sila at nag-alala nang marinig nilang sinabi ni Ye Fan na direktang lalabanan niya ang angkan ng Xuanming. Asawa, bakit mo ginagawa ito? Ito. Masyadong peligroso. Nag-aalalang sabi ni Su Qingzhou. Ngumisi si Ye Fan, lumapit at niyakap ang babae sa kanyang mga bisig, humigpit, tinapik ang kanyang likod, at sinabing, huwag kang mag-alala, nasa akin ang plano ko. Maraming bagay, kayang tiisin ni Ye Fan, hindi siya taong paparusahan. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang binalak ng pamilyang Zhou na ilayo si Su Qingzhou, kaya sa kahihiyan sa kanyang pamilya, talagang hindi na kayanan ni Ye Fan. Nasa kanya ang kanyang bottom line. Kapag nahawakan niya ito, hindi ipapakita ni Ye Fan ang kanyang kaduwagan kahit anong klaseng malakas na kaaway ang kalaban. Higit pa rito, sa nakalipas na ilang buwan, nakaharap ni Ye Fan ang mga epic level na strongmen, at ang larangan ng Divine Enlightenment ay nahawakan ng madali. Sa kanyang mga mata, ang angkan ay hindi na masyadong hindi matamo. Gaya ng sinabi ni Xi Lin Yuan sa simula, kung umabot si Ye Fan sa isang epic level, maaari niyang hamunin ang clan. Natatakot akong hindi akalain ni Xi Lin Yuan na naabot ni Ye Fan ang isang kaharian kung saan ang mga epic level na powerhouse ay magseselo sa napakaikling panahon. Hinawakan si Su Qingzhou sa mga bisig ng lalaki, namumula ang kanyang mukha, at nakaramdam ng init ang kanyang puso, huminahon siya, tumango at sinabing, bueno. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi susuko ang pamilya Zhou, gayunpaman, walang paraan, bakit hindi tayo gumawa ng gulo? Ha. Ngumiti si Ye Fan, inabot at hinawakan ang mukha ng babae, asawa, masyado kang walang tiwala sa akin, isang angkan lang ng Xuanming, hindi nila ako karapat-dapat na tawagin akong Ye Fan. Basagin ang kaldero at ilubog ang bangka. Sa pag-iisip tungkol sa 8 epoch na pagkubkob na kakaharap lang niya, talagang naramdaman ni Ye Fan na ang Xuanming clan ay wala. At nang isipin niya ang kilos ng 3 salita ni Wu Zhen para takutin ang 8 epiko, naramdaman ni Ye Fan na dapat niyang ituon ang kanyang tingin ng mas mataas at mas malayo. Bagamat hindi ito naiintindihan ni Mumu sa gilid, tuwang-tuwa siyang marinig ito. Tama, ate, dapat may tiwala ka sa iyong bayaw. Siguradong hindi sila ang kalaban ng iyong bayaw. Anak, ano ang alam mo? Huwag kang hamarang. Tumawa at nagmura si Mu Shuixian. Hindi na ako bata, miyembro na rin ako ng pamilyang ito, okay. Nagpout si Mumumo, tumakbo para yakapin si Ye Fan ng agrabyado, at sinabing, bro-in-law, kapag wala ka, wala akong computer. Naglalaro, kapag nakikita ko ang computer, iniisip ko na nakikipaglaro ka sa akin, nalulungkot ako. Ngumiti si Ye Fan, palagay ko natatalo ka, kaya malungkot ka. Hindi pwede. Bulalas ni Mumumo. Nagtawanan ang lahat, at ang maitim na ulap ay naglaho. Napansin ni Ye Fan na nakahiga si Momo sa may pintuan at hindi niya maiwasang magtaka. Asawa, ngayon ko lang narinig na nakawin nila si Momo, ano ang nangyayari? Kinilala lang ni Su Qingzhou si Momo bilang Shuangguis pagkatapos pag-usapan ang bagay na iyon, sinabi niya, makinig sa kanilang ibig sabihin, ang angkan ng Xuanming ay palaging nagtataas ng mga pawikan ng tinta, sinusubukang ibalik ang mga pawikan ng tinta sa kanilang mga ninuno, ngunit ito ay napakabihirang. Si Momo na lang dapat ang natitira upang bumalik sa mga ninuno. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Ito ay lumabas na ang dugo ng angkan ay maaari pa ring magkaroon ng isang kahangahangang epekto. Hindi kaya. Inaasahan din ni Xiao Jin na maimpluwensyahan siya, na bumalik sa kanyang mga ninuno at mag-transform bilang dragon, kaya pumunta siya sa lahat para sundan siya.
Sa karunungan ni Xiao Jin sa loob ng libu-libong taon, tinatayang mayroon talaga siyang ganitong konsiderasyon. Gayunpaman, walang pakialam si Ye Fan, ito ay isang magandang bagay para kay Xiao Jin na makabalik sa kanyang mga ninuno. Okay, bumalik na ang ating padre de pamilya, masaya ang lahat, huwag kang tatayo sa pintuan, pasok ka, gumawa tayo ng masarap na pagkain, at magdiwang. Nakangiting sabi ni Tita Jiang. Ngumiti din si Su Qingzhou at sinabing, sige, magpapadala ako ng maglilinis ng pinto. Agad na bumalik ang grupo sa bahay. Napakaraming bagay ang dapat itanong ng lahat kay Ye Fan, tulad ng nangyari sa lungsod ng Mexico, saan siya nagpunta, at bakit hindi siya bumalik ng napakatagal. Naramdaman ni Ye Fan ang init ng kanyang mga kamag-anak at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang sarap sa pakiramdam kapag nasa bahay. Kinuha ni Tia Jiang si Ji Wanqing at nagmamadaling pumunta sa supermarket para bumili ng mga sangkap, nagpaplanong magkaroon ng masarap na hapunan. Gumawa ng exception si Su Qingzhou para imbitahan sa bahay sina Feng Yaoying, Ning Zimo, Du Yuner at Chu Yunyao. Ang mga babae ay nag-aalala tungkol kay Ye Fan sa nakalipas na ilang buwan. Kahit na ang mga tao ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa sa ilang mga lawak, ngunit nang mawala ang lalaki, sila ay nakatali pa rin. Lalo na nang mag-abroad si Su Qingzhou, tumulong sina Chu Yunyao at Feng Yaoying na ipagtanggol ang kumpanya, sinubukan ni Ning Zimo ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang underground gang, tumanggi pa si Du Yuner na tanggapin ang award sa ibang bansa, at habang namamahala sa orphanage, madalas ding bumisita. Ang mga babae ay naghihintay na bumalik si Ye Fan, at walang sumuko. Kaya naman, nang makauwi si Ye Fan, sinadya ni Su Qingzhou na makipag-ugnayan sa mga babae. Sa pagkakataong ito, binalak niyang tiisin ito at bawasan ang selos. Nang malaman ng ilang babae na nakabalik na si Ye Fan, agad nilang ibinaba ang kanilang ginagawa at nagmadaling pumunta. May halong damdamin din si Ye Fan nang makilala ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Nang makita silang lahat ay mukhang haggard, maging si Chu Yunyao, na palaging walang malasakit, ay pamayat ng gusto, na nagpahiya kay Ye Fan. Masyado kang malupit, hindi ka nagpadala ng mensahe bago ka umalis, naiinis na sabi ni Feng Yaoying. Oo, nag-aalala kami sa lahat ng oras, at wala kaming alam tungkol dito. Binigyan din ni Ning Zimo ng blankong tingin ang lalaki. Malamig na sinabi ni Chu Yunyao, kung mamatay ka, kailangan mo pa bang harapin ang mga kaaway na dinala mo? Sabihin ko sa iyo, hindi pa ako naging ulo ng pamilya. Oh, mga ate, huwag magsalita tungkol kay Kuya Ye Fan, maganda kung makakabalik siya. Sabi ni Du Yuner habang pinupunasan ang kanyang mga luha, hindi niya napigil ang umiyak nang makita niya si Ye Fan. Si Ye Fan ay abala sa pag-aaliw isa-isa, at talagang marami siyang utang na loob. Matapos maayos ang usaping ito, tila kailangan niyang gumugol ng ilang oras sa mga babae. Gayunpaman, habang ang bahay ay umuugong at umaaliw sa mga babae, nadama niya ang isang pagsabog ng pagkawala at hindi maipaliwanag na kalungkutan. Sa kanya naalala na may ibang babae pala na hindi dumating. Hindi niya napigil ang umiling sa kakatawa, paano niya ito makakalimutan, kaya may nasabi siya sa kanyang puso, halika na rin. Oo naman, hindi nagtagal, magkasamang lumabas sa pinto sina Shilanyo at Xiao Jin. Kabanata 1268 Snakeskin Bag. Hindi nagulat si Su Qingzhou nang makita ng 1268 si Shilanyo na papasok, dahil sinabi sa kanya ni Shilanyo na si Ye Fan ay buhay pa sa mundo. Hihi, Kuya Ye Fan, magkakaroon ka rin ng magandang relasyon sa akin ngayon. Si Shilanyo, anuman ang iniisip ng ibang tao, ay tumakbo ng tuwang-tuwa at binigyan ng mahigpit na yakap si Ye Fan. Naipadala ni Ye Fan ang kanyang boses kay Zimi sa pamamagitan ng rhinoceros na si Gu, na nangangahulugan na talagang tinanggap siya ni Ye Fan, at natural siyang masaya. Ang babaeng ito ay mukhang inosente at kaibig-ibig, ngunit natutunan niya ang kakayahang gawing ecstasy ang isang lalaki. Ang kanyang maliliit na mata at kaakit-akit na boses ay medyo kaakit-akit sa isang batang babae. Sige, huwag kang magyayakapan, matagal na tayong magkayakap sa pagbabalik, walang magawang umiling si Ye Fan. Ang ibang mga babae ay mukhang hindi masaya, ngunit sinabi ni Ye Fan sa kanila na salamat sa napapanahong pagdating ni Shilanyo kaya nailigtas niya ang kanyang buhay. Hindi naman siya masyadong sinisisi ng mga babae, bagkus ay nagpasalamat sa kanya. Maging si Ning Zimo ay may mas magandang impresyon kay Shilanyo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naakit ni Xiao Jin ang atensyon ng lahat. Sa sandaling ito, si Xiao Jin ay naging isang maliit at katanji tanging figura, kumikislap ng mga ginintoang pakpak, at ang kanyang hitsura ay katanji tanging inukit mula sa purong ginto, ang kanyang mga mata ay parang mga esmeralda, at ang kanyang ulo ay may maliliit na sungay, na medyo maganda. Ye Fan, paano nagkaroon ng mga pakpak si Xiao Jin? At paano ito magiging mas maliit? Matagal na siyang pinapakain ni Ning Zimo. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng maliit na ginto na ito at ng orihinal na higanteng gininto ang ahas. Haha, mahabang kwento ito, ebolusyon ito, sabi ni Ye Fan, mamaya na lang kita kakausapin. Karamihan sa pamilya ay babae, at takot din sila sa ahas, ngunit kapag nakita nila si Xiao Jin, hindi nila maiwasang hawakan ito.
Ang pinakagusto ni Xiaojin ay ang manatili sa tabi ni Ye Fan, nakasabit sa mga balikat ni Ye Fan o nakayakap sa mga kamay ni Ye Fan, at kahit na gustong mag-drill sa manggas ni Ye Fan. Gayunpaman, nais ni Ye Fan na ibigay ito sa mga kababaihan para hawakan, at masunurin lamang mahuli si Xiaojin, na inilabas ang kanyang dila, ang kanyang mga mata ay tila walang magawa. Wow! Ang kaliskis ng munting ginto na ito ay tila talagang ginto, ang pagkakayari ay talagang maganda, at ang mga pakpak ay parang gintong dahon, bulalas ni Feng Yaoying. Ang magagandang mata ni Chu Yunyao ay kumikinang ng maliwanag at sinabi, ang bagong bag ng ahas ng Bulgaria, kung gagamitin ko itong balat ng ahas, bibilhin ko ito kahit na mabenta ito ng 10 milyon. Kahit na hindi alam ni Xiaojin kung ano ang Bulgari, tila alam niya kung ano ang snakeskin bag, kaya nanginginig siya sa takot, at tumakbo pabalik sa mga balikat ni Ye Fan. Si Ye Fan ay medyo hindi nakahimik, iniunat ang kanyang kamay upang pakalmayan si Xiaojin, at sinabing, Yao Yao, bakit mo ito tinatakot, naiintindihan nito ang mga salita ng tao. Ang mga babae ay hindi napigil ang mapangiti, sa pag-aakalang si Xiaojin ay lalong nagpapakyot. Medyo nalungkot si Su Qingzhou nang makita niyang sobrang gusto ng lahat si Xiaojin, ngunit walang nagbigay pansin sa momo na pinalaki niya. Isa rin itong alagang hayop, at pakiramdam niya ay mas cute ang kanyang momo kaysa kay Xiaojin ni Ye Fan. Di ba golden snake lang, ano ba kasing pinagkakaabalahan, ang ganda rin ng momo ko. Tingnan mo kung gaano kaganda ang pattern sa likod nito, at ang shell ay nababalot ng itim na kristal, pinrotektahan lang ako nito. Mahinahong sinabi ni Chu Yunyao, hindi makakalipad ang pagong mo. Napakatanga mo, maihahambing mo ba itong maliit na gintong lumilipad na ahas? Anong alam mo? Pagong ang tinte ko. Originally simple at tapat ang itsura. Hindi tanga. Napakatalino. Nakipagtalo si Su Qingzhou, ang kanyang magagandang mata ay nanlilisik kay Ye Fan, at nagtanong, asawa, sabihin mo sa akin, ang aking momo ba ay maganda, o ang iyong Xiaojin ay maganda? Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, at nagmamadaling sinabi, syempre asawa ko, mukhang mabait ang momo mo. Hindi masyadong masama. Ngumiti si Su Qingzhou nang may kasiyahan. Nanatili si Xiaojin sa mga balikat ni Ye Fan, nakatingin kay Momo gamit ang isang pares ng mga mata, ngunit mukhang hindi siya sumasang-ayon, medyo mayabang. Sa oras na ito, binuhat ni Su Qingzhou si Momo mula sa lupa. Kung hindi siya naging isang sinaunang mandirigma, hindi niya mapapasa ng daang pound na misteryosong pagong na ito. Asawa, paanong nagbago ang iyong Xiaojin? Paano ka nagkaroon ng pakpak? Pwede bang maging pagong ang Momo ko? Medyo naiingit pa rin si Su Qingzhou kay Xiaojin na marunong lumipad. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga batang babae ay hindi napigil ang tumawa. Haha! Qingzhou, gusto mo bang maging walang muwang, flying turtle? Haha! Mamamatay ka sa pagtawa sa akin. Napangiti si Ning Zimo habang tinatakpan ng tiyan. Humajijek si Du Yuner, mukhang naiingit pa rin si Sister Su. Sinabi ni Feng Yaoying na may kaluwagan, si Mr. Su ay hindi gaanong masaya sa loob ng ilang buwan, bihira na ang magsabi ng marami ngayon. Anong alam mo? Madaldal ang kapatid ko. Baka magalit sa akin. Lumapit si Momo para bumawi. Si Su Qingzhou ay medyo napahiya, namula ang kanyang mukha, at bigla niyang napagtanto na tila ipinapakita niya ang kanyang pribadong panig. Iyon lang, nakita talaga ito ni Chu Yunyao, at pagtatawanan siya sa hinaharap. Gayunpaman, ibinuko lamang ni Chu Yunyao ang kanyang mga labi at ngumiti, at pagkatapos ay tinanong si Ye Fan, bakit hindi mo ipaliwanag? Dapat ay maraming sasabihin. Oo, oras na para magkwento, maupo muna tayo. Nakita ni Ye Fan na maaga pa para sa hapunan, kaya hiniling niya ang lahat na maupo sa sala sa bahay, umiinom ng tsaa at magkwento. Sa kabutihang palad, ang mansyon na ito ay sapat na malaki, at ang sofa ay sapat na malaki para sa higit sa 100 tao, na bumubuo ng isang malaking bilog. Hindi pa rin naglakas loob si Ye Fan na magsalita tungkol sa underground world, pagkatapos ng lahat, ito ay nagbabanta sa kaligtasan ng mga kababaihan. Sinabi lang niya na sobra ang kanyang nakonsumo, ngunit maswerte siyang nakilala si Shu Lingshan, at kalaunan ay dumating sina He Huang at He Ji para tumulong. Nang maglaon, sa hitsura ni Lanyo at Xiaojin, napatay si Frederick. Umaasa sa matalas na pangamoy ni Xiaojin, nakakuha siya ng ilang yang Shenji mushroom sa tropical na rainforest. Lalo na pagdating kay Shu Lingshan, na nakipaglaban sa drug lord base kasama niya, si Ye Fan ay nagsalita ng may katapatan. Nang marinig ito ng mga babae, karaniwang naunawaan nila na si Ye Fan ay nagkaroon na ng kakaibang relasyon kay Shu Lingshan, ngunit karamihan sa mga batang babae na naruroon ay walang pakialam, at ang lahat ay ibinaling lamang ang kanilang atensyon kay Su Qingzhou. Sinulyapan ni Su Qingzhou si Ye Fan nang may hinanakit, ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip, nagtanong siya, kailan babalik si Lingshan? Dapat natin siyang pasalamatan. Nang makitang hindi galit ang babae, ngumiti si Ye Fan at sinabing, mabilis. Ngayon, tapusin ang gawain, sa loob lang ng ilang buwan. Tumango si Su Qingzhou at muling nagtanong, kung gayon si Xiaojin ay lumaki ang mga pakpak pagkatapos kumain ng Yang Shenji, maaari bang kumain din ng kaunti ang momo ko? Natigilan si Ye Fan, tumingin kay Xiaojin sa kanyang mga balikat, at pagkatapos ay tumingin kay Momo,
na tapat, nakahiga sa kanyang tiyan na parang natutulog, at sinabing, siguro maaari mo itong subukan. Pagkatapos ng lahat, dahil sinabi ng angkan ng Xuanming na si Momo ay isang Divine Beast Mysterious Turtle, maaaring talagang sulit na linangin iyon. Hoy, kuya! Kakaiba ka naman, sa sobrang sarap, di ba kainin muna natin? Bakit pinapakain mo muna ang pagong? Nagpout si Momo, gusto ko pang kumain. Baka manatiling bata ka magpakailanman. Nang marinig nila ang "Youth Stay Forever", nagliwanag ang lahat ng mata ng mga babae. Napakalaki ng katawan ni Xiaojin, kaya isa lang ang kinain niya. Napakaliit ng Momo ko, sapat na ang kaunti, ngunit hindi gaanong kailangan. Desidido si Su Qingzhou at gustong palakasin si Momo. Pagkatapos ng lahat, ang pagganap ni Momo sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili upang protektahan ang Panginoon ay nakadama ng pagkasira ng puso ng mga babae. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa at sinabing, marami pa akong Yang Shenji, kaya ng lahat. Dadalhin kita sa Purgatory Island kapag nakahanap ako ng oras. Kumain ito ng sama-sama at magsanay ng magkasama, upang makuha mo ang 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Kung hindi, kung dadalhin mo ito ng basta-basta, masasayang lamang ang kayamanang ito. Matagal na itong pinag-isipan ni Ye Fan. Aasa siya sa pagpapalusog kay Shenji upang mapabuti ang lakas ng mga taong nakapaligid sa kanya, at hahayaan din ang kanyang mga miyembro ng pamilya na mabuhay ng mas matagal, ngunit dapat itong gawin sa isang nakaplanong paraan, at hindi siya dapat kumain ng walang pinipili at mag-aksaya ng mga bagay. Nang marinig ito ng lahat, natural silang tumango ng may pag-unawa at inaabangan ito. Sa sandaling ito, may tumawag sa mobile phone ni Su Qingzhou. Tiningnan ni Su Qingzhou ang numero, bahagyang kumunat ang noo, at ibinigay ang telepono kay Ye Fan. Asawa, galing ito sa Dragon King, kaya dapat niyang malaman na nakabalik ka na. Kabanata 1269 na 2 bagay. Lahat ng tao sa 1269. Tumahimik ang sala, at ang ilan ay mukhang nag-aalala. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, kung may itatanong ka sa kanya, huwag mo akong abalahin. Napabuntong hininga si Su Qingzhou at walang pagpipilian kundi kunin ito at sinabing, Hoy, Dragon King, ano ang problema? Ngumiti si Ye Longteng doon at sinabing, si Qingzhou, nabalitaan kong nakabalik na si Ye Fan at pwede na siyang kunin. Tumawag. Hindi makontak ang cellphone niya. Tinanong ako ng asawa ko, ano ang problema? Sabi ni Su Qingzhou. Napangiti si Ye Longteng, mas mabuting sabihin ko sa kanya ng direkta. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Walang magawang tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan, alam niyang tiyak na maririnig ito ng lalaki. Malamig na sinabi ni Ye Fan, wala akong sasabihin sa kanya, ibaba mo lang ang tawag. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, ngunit dahil gumawa ng ganoong desisyon ang lalaki, wala siyang masyadong masabi, kaya ibinaba niya ang telepono. Kahit anong sigaw ni Ye Longteng doon, hindi sumagot si Ye Fan. Mukhang kinakabahan ng Dragon King sa away mo at ng pamilya Zhou. Naiintindihan mo ba talaga ang trump card ni Zhou? Tanong ni Chu Yunyao na may kalahating ngiti habang umiinom ng tsaa. Umiling si Ye Fan, hindi ko alam, normal lang na magkaroon ng trump card. Kung hindi maaayos ang Zhou clan, wala tayong kapayapaan. Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari muli ang ganoong bagay ngayon. Ngunit ang angkan ng Xuanming ay isa sa 4 na pangunahing angkan. Ang isa, tiyak na maraming nakatagong elder at master, at natatakot ako na marami ring matandang halimaw na daan-daang taong gulang. Ang Shenlong clan ay may mga martial god na mahigit 500 taong gulang, at karamihan sa iba pang mga clans ay may katulad na mga ninuno. Kahit na ang martial arts ay hindi kasing lakas, karamihan sa kanila ay natatakpan lamang ng liwanag ng Diyos ng digmaan, ngunit tiyak na hindi ito magiging bird-adong unan, sabi ni Chu Yunyao. Kumunot ang noo ni Ye Fan at sinabing, bakit, gusto mo rin akong hikayatin? Sa tingin mo ba ay napakawalang ingat ko? Hindi kaya tahimik na utos ng superior sa iyo? Giggle. Masyado kang nag-iisip. Ngumiti si Chu Yunyao, hindi ako ganoon ka-boring. Inutusan ako ng superior, at tinatamad akong kumbansihin ka. Anyway, hindi ako makikipag-away sa pamilya Zhou. Kung magagawa mo upang ayusin ang angkan ng Xuanming, makakabuti lamang ito para sa atin, hindi masama. Kung mabaigo ka, gagawin ko ang aking pananaliksik ng may kapayapaan ng isip, at walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa akin. Chu Yunyao, tama ka. Diretso lang talaga, kung gusto mong kunin ang benepisyo, hindi ka magtetake ng risk. Hindi nasisiyahang sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti din si Ye Fan at tinanong si Chu Yunyao, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mo ang mga salitang ito? Malamig na kumislap ang mga mata ni Chu Yunyao, at sinabi niya, sa tingin ko. Dahil determinado kang labanan ang pamilya Zhou, bakit hindi ka maghanda, ilang pagkakataon na manalo? Oh, nakangiting sabi ni Ye Fan, pakinggan natin, ano ang nasa isip mo? Nagpout si Chu Yunyao kay Shilanyo, hindi ba't ang ating bagong nakababatang kapatid na si Xiaoyu ay nagmana ng mga kasanayan ng kanyang Panginoon at itinaas ang kanyang cultivation sa Lycan Great Perfection sa isang iglap? Kunin mo siya mga nakakalason na sining at kasanayan sa Gu, pagdating ng panahon, magkakalat siya ng lason at Gu sa lupang ninuno ng pamilya Zhou.
Sa kanyang like and great perfection na lakas at sa iyong proteksyon, natatakot ako na ang pamilya Zhou ay kailangang mapinsala bago sila pumunta sa digmaan. Kadalasan, hindi maiwasan ng lahat na magmukhang kakaiba, at napabuntong hininga pa. Yun Yao, nakakalason ka talaga, hindi napigilan ni Ning Zemo na bumantong hininga, natatakot ako na ang lason na ito ay epektibo rin para sa karaniwang angkan ng Zhou. Hindi dapat madali para sa isang tunay na eksperto na manalo, hindi ba ito nakakasakit sa isang grupo ng mga inosenteng tao? So ano? Kapag ang mga kabataan ng pamilya Zhou ay namamatay, sila ay naiwan kasama ang isang grupo ng matatandang lalaki at babae. Kahit na sila ay Panginoon, ang angkan ay hindi maaaring panatilihin ito, kailangan pa rin nilang sumunod. Ngumisi si Chu Yunyao. Humajijek si Shilanyu at sinabing, wala akong pakialam, hanggat kailangan ito ni kapatid na Ye Fan, maaari akong agad na magsimulang mag-deploy ng mas malakas na lason sa Gu. Medyo inaabangan ito ni Shilanyu, hindi pa siya nakakapunta sa clan. Ang susi ay ang kanyang kasalukuyang lakas ay ang pinakamataas sa mga batang babae na naruroon, na lubos niyang ipinagmamalaki, pagkatapos ng lahat, maaari niyang sundin ang mga lalaki sa kanyang tabi. Hindi, ito ay masyadong hindi makatao. Si Ning Zemo ay nalasan noon, at labis na naiinis sa gayong gawain. Umiling din ang iba, hindi masyadong tinatanggap. Nang makita ang hindi pagsang-ayon ng lahat, sinabi ni Chu Yunyao ng may paghamak, talagang mga bodhisattva kayo, sa palagay ba ninyo ako ay nagiging mabisyo? Kung hindi, kukunin ko ang aking bagong sinaliksik na Nano-Robot 2.0, at ibibigay ito sa akin. Ang mga nano-robot ay nilagyan ng mga self-exploding device. Bagamat hindi malaki ang kapangyarihan, hindi maliit ang kapangyarihan kapag mas maraming numero. Kaya kung kontrolin ang mga nano-robot, makalusot sa katawan ng mga matatandang Zhou clan, at pasabugan ang kanilang mga organo. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay kumislap ng maliwanag, at tuwang-tuwa niyang sinabi, ito ay isang pribadong imbensyon na itinago ko mula sa militar, para lamang sa kritikal na sandali. Nag-goosebumps ang lahat nang marinig nila ito, at nakaramdam sila ng kakilakilabot na iniisip pa lang iyon. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, umiling at sinabing, Yao Yao, naiintindihan ko ang iyong kabaitan, ngunit kung makitungo ka sa isang tunay na amo, mapapansin ka pa rin. Hindi ka isang sinaunang martial artist, at hindi mo naiintindihan na sa sandaling ang isang martial artist ay tumungtong sa laikan, higit pa, pagkatapos na makapasok sa larangan ng banal na kaliwanagan, ang pangunawa sa maliliit na bagay at ang katatagan ng katawan. Inikot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata, hindi mo kailangang kalimutan ito, iniisip ko lang, pagkatapos ng lahat, lahat tayo ay nasa iisang bangka ngayon, isang maunlad at isang kawalan. Lahat ay nawala, tutulungan kita kung may paraan. Kalmadong sinabi ni Ye Fan, huwag kang mag-alala, may sarili akong plano. Asawa, ano ang susunod mong gagawin? Na-curious din si Su Qingzhou kung ano ang iniisip ni Ye Fan. Sinabi ni Ye Fan, maaari kang gumawa ng dalawang bagay para sa akin. Una, magpadala ng mga especially iyan ng Tianyan upang imbestigahan ang lupaing ninuno ng pamilya Zhou ng angkan ng Xuanming. Pangalawa, maghanda ng isang malaking eroplano na maaaring dalhin tayong lahat dito. Saglit na natigilan si Su Qingzhou, nag-iisip, ngunit hindi tayo pinahihintulutan ng Diyos ng digmaan na imbestigahan ang mga gawain ng angkan. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, umalis na ang Diyos ng digmaan, kaya natural na aalisin ang mga patakaran. Mula ngayon, magsisimulang subaybayan ng mga mata ng mga Diyos ang buong sitwasyon. At imbestigahan ang angkan. Umalis ang martial god. Anong ibig mong sabihin? Si Su Qingzhou at ang mga babae ay labis na naguguluhan. Hindi maginhawa para kay Ye Fan na pag-usapan ang tungkol sa pagkubkob sa 8 epiko. Ngumiti lang siya at sinabing, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Anyway, nakita ko na ang Diyos ng digmaan. Sinabi niya sa akin. Sa hinaharap, ang Diyos ng martial arts ay hindi na dapat pangasiwaan muli ang mga bagay na ito. Okay, naniwala din si Su Qingzhou sa lalaki, ngunit nagtaka siya, pagkatapos ay maghanda ka ng isang malaking eroplano, gusto mo bang pumunta tayo sa Purgatory Island? Umiling si Ye Fan, hindi, isasama kita sa mga ninuno ni Zhou. Earth, sa tabi ko, talagang ligtas ka. Nagulat ang lahat, nang makita ang walang katulad na kumpiyansa ni Ye Fan, hindi man lang nagbibiro, alam ba nilang pinlano ito ng lalaki? Tumayo si Ye Fan, iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ni Xiao Jin sa kanyang balikat, at sinabi ng may seryosong tono, sa pagkakataong ito, lilipad ang aming buong pamilya sa angkan ng Xuanming, at gusto kong masaksihan mo ng sarili mong mga mata kung anong uri ng halaga ang babayaran mo sa pananakit sa aking pamilya. Kabanata 1270 Gusto ko ang aking puso sa maliwanag na buwan. 1270. Capital City, Dragon Soul Base. Sa loob ng opisina ng pag-aaral ng Dragon King. Bitek. Ibinagsak ni Yelongteng ang telepono sa mesa, namumula ang kanyang mukha sa galit. Ang batang ito, ay hindi siniseryoso ang aking tiyuhin. Walang silbi para sa akin na mag-alala tungkol sa kanya araw-araw sa mga nakaraang buwan. Sa pag-aaral, mayroon pa ring ilang Dragon Soul at matataas na opisyal ng militar, sina Exilin Yuan at Xiao Ziner. Nakaupo din doon.
Sumimangot ang isang high-level executive at sinabing, bakit, plano ba talaga ni Ye Fan na makipagdigma sa angkan ng Xuanming? Hindi ba ito nakakatalo sa sarili? Masyadong mataas ang pagpapahalaga sa sarili, at sa kalaunan ay kailangan mong bayaran ng presyo. Sabi ng isa pang senior. Ang susi ay ang Dragon King na iyon, ikaw ay kanyang tiyuhin pagkatapos ng lahat, upang maging napakawalang galang sa mga matatanda, ito ay talagang mapangahas. Nang marinig ang mga komento at mapanghamak na salita ng ilang matataas na opisyal, mas nanlamig ang mukha ni Exi Lin Yuan. Ang tiyuhin ko. Emph. Joke lang, tumawa si Exi Lin Yuan. Ang kapaligiran sa pag-aaral ay stagnant, ang ilang mga high-level executive ay tumingin kay Exi Lin Yuan ng may pagtataka, at ang Dragon King ay sumimangot sa kanya. Master, ano ang ibig mong sabihin? Inilagay ni Exi Lin Yuan ang folding fan sa kanyang kamay, tumayo at sinabing matuwid, noon, nilabanan ng boss ko ang War Machine Armor ng Delta Zero Team sa Luchun Island at pinanatili ang akses ng mundo. Puso, mayroon tayong kabisera ng Siago na humahamak sa mundo sa agham at teknolohiya. Ang labanan ngayong taon sa kabisera ay nagpabago ng tubig, pinatay ang malakas na kaaway ng paghahari ng Doomsday, at pinanatili ang lahat ng matataas na opisyal. Siya ang bayani ng bansa. Ang aking amo ay palaging walang malasakit sa katanyagan at kapalaran, siya ay malayo sa kabisera, hindi nakikilahok sa iyong mga hapunan, at ayaw ng anumang mga parangal mula sa estado. Noon, wala akong narinig na kabataan, too high self-esteem, at kung ano-ano pa. Ang massacre sa Mexico City a few months ago, kung hindi dahil sa pilit na pinipigilan ng amo ko, at hindi ko alam kung ilang buhay ang nabuwis, masasabing isa itong totoong sakripisyo. Napakaraming nagawa niya para sa bansang ito, para sa sangkatauhan, siya ay dumudugo. At kapag siya ay nagsasakripisyo, nasaan kayong lahat dito? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para husgahan siya? Kay Exi Lin Yuan. Namumula at hindi makapagsalita ang mga pahayag sa mukha ng isang grupo ng mga high-level executive, ngunit hindi nila nagawang iligtas ang mukha. Sa kabilang banda, si Xiao Ziner ay tahimik na tumingin sa kanya, na may maraming iniisip sa kanyang mga mata, isang kislap ng liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata. Exi Lin Yuan. Huwag masyadong lumayo. Sa tingin mo ba ay miyembro ka ng pamilya Exi, para makapagsalita ka ng kalokohan dito? Tama. Dahil ikaw ay mula sa aming militar, walang dahilan para tawagin si Ye Fan ay boss. Humph, lahat kami ay nakakatanda mo rito, kaya mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Hindi nasiyahan ang ilang mga mataas na antas na executive. Sinabi ni Ye Longteng na may pagtatampo na mukha, guro, naliligaw ka na. Tumawa si Exi Lin Yuan, at tinuro ng fan ang Dragon King at sinabing, Dragon King. Akala mo tiyuhin ka ng panganay ko, pero sa mga araw na hindi alam at nawawala ang buhay at kamatayan ng panganay ko, natupad mo ba ang mga responsibilidad ng tiyuhin mo? Malinaw mong alam na ang aking hipag at ang iba pa, at ang mga taong malapit sa kanya, ay nahaharap sa maraming paghihirap at pang-aapi at kahihiyan ng angkan ng Xuanming Zhou, ngunit hindi mo ito pinapansin at iniiwasan mo lamang ang paghihinala. Ni isang tawag sa telepono para makiramay. Ngayong bumalik na ang aking panganay na kapatid, sasabihin mong tiyuhin kanya, at kailangan mo siyang turuan bilang isang matanda at hayaan siyang makinig sa iyo. Niloloko mo ba ako? Ang mga mata ni Ye Longteng ay komplikado, at hinampos niya ang mesa gamit ang kanyang mga kamao, lumabas ka. Huwag mo akong madaliin, tapos na ako, natural aalis ako. Lumingalinga si Exi Lin Yuan sa paligid at patuloy na nanunuya. Ang dahilan kung bakit iginagalang ang mga matatanda ay dahil nakaranas sila ng mas maraming kahirapan at yumako ng mas maraming responsibilidad. Ang mga taong walang kakayahan na alam lamang kung paano umasa sa luma at ibenta ang luma, ngunit hindi maglakas loob na tumayo. Ang matandang magnanakaw. Manahimik ka. Anong alam ng batang Wangko? Exi Lin Yuan. Natanggal ka na. Tumayo ang isang general at nagmura. Haha, hindi mo kailangan tanggalin, ayoko ng matagal. Tumawa si Exi Lin Yuan, kumuha ng itim na sertipiko, itinapon ito, binuksan ang kanyang pamaypay, tumalikod at naglakad palabas ng study. Exi Lin Yuan. Anong gusto mo? Tanong ni Ye Longteng. Gusto ng boss ko na labanan si Xuanming, at bilang isang kapatid, natural na gusto niyang pasayahin siya. Malakas na sabi ni Exi Lin Yuan. Tumigil ka. Ang Dragon Soul ba ang lugar kung saan ka pumupunta at umalis kapag sinabi mo? Si Ye Longteng ay galit na galit. Exi Lin Yuan. Tumalikod at ngumiti ng mapanlate, gusto mo akong arestuhin. Maaari mong subukan ito. Ngunit kailangan mong mag-isip ng mabuti, maaari mo bang harangan ang espada ng aking amo? Tai Ching, ngunit walang nang ahas na sabihin ang pag-aresto. Karamihan sa kanila ay nakakita ng nakakawasak na espada ni Ye Fan na Don Chenxing. Ngayong si Ye Fan ay bumalik ng malakas at direktang pinatay ang dalawang elder ng pamilya Zhou, ito ay nagparamdam sa kanila na hindi maarok. Nang naantig si Exi Lin Yuan, hindi nila maisip kung ano ang kahihinatnan. Kaya naman, kahit gaano pa sila kaiya, matiis lang nila. Nang makita ang kilos ng grupong ito ng mga tao, lalo itong hinamak ni Exi Lin Yuan, inalog-alog ang folding fan, at naglakad palayo. Gusto kong itakda ang aking puso sa maliwanag na buwan, ngunit ang maliwanag na buwan ay kumikinang sa kanal.
Ang aking ambisyon ay hindi ginagantimpalaan ng 3 talampakan na espada, at ang aking bayan ay pinaghihiwalay ng libu-libong bundok. Ha. Hindi ako dinadaya ng mga sinaunang tao. Haha. Nang marinig ang malakas na tawa ni Exi Lin Yuan habang siya ay umalis, lahat ng tao sa pag-aaral ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Si Ye Longteng ay hindi pa nakaramdam ng ganoong galit. Sa tingin niya, ang pag-upo sa upuang ito, lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ng bansa, at may natural na pagpipilian sa pagitan ni Xiao Jia at ng lahat. Phoenix Girl. Pumunta ka at salamat. Nang hindi na hinintay ang utos ni Ye Longteng, si Xiao Ziner ay tumayo at walang pakialam na sinabi, Dragon King, ang aking lolo ay nag-utos na ang angka ng Phoenix ay hindi dapat makialam sa anumang bagay na may kaugnayan kay Ye Fan pansamantala. Bukod dito, ang pagpupulong ng angka ng Phoenix ay dapat isagawa ng medallion, at kailangan kong bumalik. Dumating na ang angkan, at narito ako ngayon para magpaalam sa iyo. Natigilan si Ye Longteng. Hindi alam ng iba. Bilang miyembro ng clan, natural na alam niya ang konsepto ng clan meeting. Ano? Tumango si Xiao Ziner at sinabing, oo, ang mga ninuno ng Siyam na ugat ay umalis na lahat sa kaugalian. Ang mga ninuno ang umalis sa kaugalian at nagpasyang magdaos ng kumperensya. Ito. Paano ito? Mukhang nagulat si Ye Longteng. Hindi sigurado, sa katunayan, hindi niya alam na ang mga ninuno ng Siyam na pangunahing bloodline ng Phoenix Clan ay buhay pa. Ang ilang mga ninuno, na parehong henerasyon pa rin sa aktibong panahon ng martial god, ay nawala 2 o 300 taon na ang nakalilipas, at kaya nilang tiisin ito ng napakatagal. Ang susi ay lumabas ang mga ninuno sa mga kaugalian, at tinatayang marami ring kapatid ang mga ninuno. Anong background? Ano ang gustong gawin ng mga matandang halimaw na ito kapag lumabas sila sa ganitong oras? Column, bahagyang yumuko si Xiao Ziner, at sinabi, Hari ng Dragon, magbabago na ang langit, dapat kang bumalik sa pamilya Shenlang. Pagkatapos magsalita, bumantong hininga si Xiao Ziner, tumalikod at naglakad palayo, at di nagtagal na wala. Bakas. Ang mga binti ni Ye Longteng ay nanlambot, at siya ay bumagsak ng diretso sa upuan, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notifications bell.